Mateo, ang henyo. Credit to the author. M341-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngumiti ng mapait si Matt at sinabing, pero hindi naman talaga mahirap ang tatlong array formations na ito. Lalong lumawak ang pagkadismaya sa mukha ni Evans. Matigas pa rin ang ulo. Sa tatlong array formations na ito nakasalalay ang esensya ng landas ng pagbuo ng Founding Father. Ikaw, isang maliit na martial artist ng Spirit Condensation Realm, ay nang-ahas pa ring sabihin na simple lang ito. Hindi mo talaga alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kalalim ang lupa. Walang magawa si Mateo. Alam niyang kahit anong paraan niya ipaliwanag, hindi rin ito paniniwalaan ng matandang ito. Walang pakialam na kumuha ng isang tumpok ng mga low-grade essence crystals, nakangiting sinabi ni Mateo kay Evans, matandang Wei, tingnan mong mabuti. Pagkatapos magsalita, casual na inilabas ni Mateo ang mga low-grade essence crystals malapit sa puno ng peach. Nang mailagay na sa tamang posisyon ang huling piraso ng essence crystal, biglang nagliwanag ang mga essence crystal na iyon, at kusang lumipad, nakapalibot sa puno ng peach habang umiikot ang mga ito. Sa wakas, ang makikinang na sinag ng liwanag na nagmumula sa mga kristal na iyon ng asensya ay bumalot sa puno ng peach. Pagkalipas ng ilang sandali, tuluyang naglaho ang kinang. Wala na ang puno ng peach na iyon. Talagang tuluyan na itong nolipol. Napuno ng pagkamangha ang mukha ni Evans. Ang kanyang pagkagulat ay malinaw na hindi dahil sa pagkawasak ng puno ng peach kundi dahil sa hanay na inilatag ni Mateo. Ito ang pinasimpleng bersyon ng Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation, sabi ni Mateo. Gaya ng sabi niya, kumuha siya ng isa pang tumpok ng mga low-grade essence crystals at casual na hinampas ang mga ito. Isang napakalaking ingay ng liwanag tulad ng dati, ngunit lubusan nitong inihiwalay ang puno ng peach. Ito ang pinasimpleng 6 Extreme Sales Grand Array, patuloy ni Mateo. Naghihintay pa rin si Mateo na ailatag ang Ozurican Founding Formation nang pigilan siya ni Evans. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Maniniwala ako sa'yo. Pero, paano ito posible? Ang tingin ni Evans kay Mateo ay parang nakakita siya ng multo. Libo-libong taon nang nanatili si Evans sa lugar na ito at pamilyar na pamilyar sa tatlong hanay ng mga hanay na ito. Bagamat ang pinasimpleng mga porma sayon ng hanay ay walang ganoong kalakas na kapangyarihan, ang prinsipyo ay pareho pa rin. Maayos at natural ang daloy ng teknik ni Mateo noong inilalatag niya ang porma sayon. Malinaw na sa kanya ang mga hanay ng mga sundalo. Unti-unti lamang natutunaw ni Evans ang resulta pagkatapos ng mahabang panahon. Ngunit, mas lalong lumawak ang pagtataka sa kanyang mukha. Noon, inabot ng 500 taon ang kahangahangang Sectmaster para maunawaan ang 50% hanggang 60% ng Array Formations 3 volumes. Nasa Spirit Condensation Realm ka lang. Ikaw. Paano mo nagawa iyon? Medyo nauutol pa nga si Evans kapag nagsasalita. Nagmukhang inosente si Mateo at sinabing, hindi ko rin alam. Tiningnan ko lang ito ng ganoon at naintindihan ko. Hindi rin naman sinasadya ni Mateo na galitin si Evans. Hindi niya masasabing isa siyang tier 9 na array master sa dati niyang buhay at hindi naman ganoon kahirap intindihin ang tier 5 o tier 6 na array formations, di ba? Pero naiinis pa rin si Evans. Ang ekspresyon ng mukha niya ngayon ay talagang nakakaakit. Kung hindi lang siya kaluluwa ngayon, malamang 3 litro ng dugo ang ibubugin niya, di ba? Ano ang ibig niyang sabihin sa pagtingin lang niya rito ng ganoon at pag-intindi? Isang bagay na maaaring hindi lubos na maunawaan ng iba kahit na gumugol sila ng daan-daan at libu-libong taon, ay naunawaan mo pagkatapos maghanap ng wala pang 2 araw. Gusto mo pa bang mabuhay ang mga tao? Ang pinakahinangaan ni Evan sa buhay na ito ay si Sectmaster. Pero kung titingnan ngayon, wala nang paraan para ikumpara si Sectmaster sa binatang ito na nasa harap niya. Nakakalungkot ito. Wala nang mas nakakalungkot pa kaysa sa pagkatalo ng iyong idolo. Ang pangungusap na ito mula kay Mateo ay hamarang din sa lahat ng tanong ni Evans. Ganito lang talaga ako kahenyo. Wala nang ibang dahilan. Ang mga bagay na kasing hirap ng pag-akyat sa langit papunta sa iba ay kasing dali lang ng pag-abot ng kamay ko sa akin. Ano ang gusto mong itanong?
Sa sandaling ito, pakiramdam ni Evans ay isa siyang matandang taong hinampas ng bagong henerasyon. Sige, dahil naunawaan mo na ang 3 tomo ng array formations, sumunod ka na sa akin ngayon. Sinundan ni Mateo si Evans pabalik sa silid-aralan. Sumenya si Evans gamit ang isang kamay. Isang maliit at magandang bandila ang humawi sa hangin papunta sa kamay ni Mateo. Sabi ni Evans, ito ang token ng Sect Master ng aking Grandian True Sect. Kapag nandito na, ang pamana ng aking Grandian True Sect ay hindi kailanman mapapawi. Sa hinaharap kapag naghanap ka ng kahalili, ipasa mo sa kanya ang 3 set ng array formations na ito at ang bandilang ito, at maituturing itong katuparan ng matagal ko ng pinapangarap. Pinaglaruan ni Mateo ang bandila at medyo nagulat na napasigaw, ang bandilang ito ay isa palang malalim na artifact. Tumanggaw si Evans at sinabing, tama. Ito ay isang array formation profound artifact na tinatawag na profound water flag. Ang paggamit nito ay maaaring magpataas ng bilis ng pag-set up ng array formations ng 50%. Ang tier 3 at mas mababa pang array formations ay maaaring agad na mabuo sa pamamagitan ng flag. Mas matagal ang oras ng pag-set up kung mas malaki ang iskala ng pagbuo ng array. Napakahirap na nga para sa bandilang ito na mapataas ang bilis ng pag-set up ng 50%. Tuwang-tuwa si Mateo, magaling. Bukod pa rito, masyadong mababa ang iyong kaharian. Ang Grandian space na ito ay mayroon pa ring array formation setup sa loob nito. Ang pangalan nito ay Enlightening Formation. Kung tungkol sa kung anong kaharian ang maaari mong marating, iyon ay depende sa iyong sarili, paliwanag ni Evans. Napakagaling niyan. Maraming salamat, Old Way. Bilasan natin at simulan na. Hindi pa alam ang buhay at kamatayan ng mga kapwa ko disipulo sa kasalukuyan. Labis akong nag-aalala para sa kanilang kaligtasan at gusto kong bumalik agad. Nagpasalamat si Mateo sa kanya. Tumanggaw si Evans at sinabing, dahil ganoon nga, i-activate ko na ang array formation ngayon. Dinala ni Evans si Mateo sa isang nakatagong silid at pinapasok doon si Mateo. Na-activate ang array formation at pagkatapos ay nagsimulang magtipon ang napakaraming essence energy sa loob ng sikretong silid. Ang Enlightening Formation ay isang array formation na mas mataas pa ang rango kaysa sa Spirit Gathering Formation. Kaya nitong mag-ipon ng napakalaking essence energy agad-agad at ibigay ito sa mga martial artist ng walang humpay. Parang paglunok lang ng cultivation medicinal pills ng walang tigil. Maya-maya pa, lumitaw ang mga patong-patong ng hamog sa loob ng nakatagong silid. Ang makapal na enerhiya ng asensya ay namuo na upang bumuo ng ambon. Sakam na hinigop ni Mateo ang enerhiya ng asensya sa kanyang katawan at pinino ang mga ito. Sa totoo lang, simula pa noong nasa perpekto siyang banal na kaluluwa, maaari sanang samantalahin ni Mateo ang momentum na ito para makarating sa 9th level Spirit Condensation Realm. Ngunit patuloy siyang nawawala ng pagkakataon. Ngayong walang humpay niyang pinipino ang enerhiya ng asensya, ang likidong espirito sa loob ng kanyang katawan ay namuo ng may pambihirang bilis. Di nagtagal, nalagpasan niya ang hadlang para sa 9th level Spirit Condensation Realm. Sa labas ng Porma Sion, muling namangha si Evans. Bakit kaya sumisipsip ng napakaraming essence energy ang batang ito para marating sa 9th level Spirit Condensation Realm? Bukod pa rito, ang kanyang tagumpay sa 9th level Spirit Condensation Realm ay wala talagang anumang palatandaan ng pagbara. Mukhang matagal nang nalampasan ng kanyang cultivation realm ang mga pamantayan ng 8th level Spirit Condensation Realm. Tunay na kahanga-hanga ang batang ito. Sa oras na ito, hindi na pinagdududahan ni Evans ang antas ng henyo ni Mateo. At sa sandaling iyon, ang spirit liquid sa loob ng dantiya ni Mateo ay lalong nabusog at unti-unting umabot sa saturated state. Tugatog ng ikasyam na antas ng kaharian ng kondensasyon ng espiritu. Ang susunod na hakbang ay ang pagkondensada at pagbuo ng kristal. Sa sandaling ito, ang pamamaraan ng paglilinang na ginagamit ni Mateo ay tahimik na nagbago. Umikot ng buong lakas ang batas ng cultivation sa ikatlong antas ng kabanata ng tao ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art. Gusto niya talagang direktang makalusot sa Crystal Formation Realm. Ano? Gusto ba niyang makalusot agad sa Crystal Formation Realm? Masyadong pabaya. Mula sa 8th level Spirit Condensation Realm, lumipat siya sa peak 9th level Spirit Condensation Realm.
Sa pagitan ng mga ito, natawid niya ang isang buong minor realm. Hindi niya man lang napagtibay ang kanyang realm at hindi niya ito natawid mula sa half-step crystal formation realm, at direktang nakalusot sa crystal formation realm. Masyado talagang pabaya. Natakot si Evan sa ginawa ni Mateo. Pinapasok niya si Mateo sa formation na ito para makalusot siya sa peak 9th level spirit condensation realm, hindi para direktang makalusot sa crystal formation realm. Sino ang mag-aakala na ang batang ito ay patuloy na gumagawa ng mga hindi kapani-paniwalang bagay? Hindi man lang humihinga, diretso siyang nakarating sa crystal formation realm. Walang gaanong pag-aalinlangan si Mateo at wala rin siyang planong tumawid mula sa half-step crystal formation realm. Plano niya ang makalusot patungo sa crystal formation realm mula pa sa simula. 342. Matibay na naitatag na ni Mateo ang kanyang pundasyon noong nasa spirit condensation realm pa lamang siya. Ang pag-abot sa crystal formation realm ngayon ay isang bagay na hindi niya kayang gawin ng walang kahirap-hirap. Minsan, ang pagtagos sa mga kaharian ay kailangan ding gawin sa isang masigasig na pagsisikap. Ang labis na pag-iingat ay maaaring makaapekto ng masama sa antas ng tagumpay ng pagtagos. Nang makaabot si Mateo sa 9th level spirit condensation realm, naipon na niya ang momentum na ito patungo sa peak condition. Ang pagpili na makarating sa crystal formation realm ngayon ang pinakamagandang opsyon. 81 patak ng spirit liquid ang bumukal sa loob ng dantian ni Mateo. Walang tigil na tumaas ang aura ni Mateo. Sa ilalim ng gabay ng Spirit Bristle 9 niyang Divine Art, ang mga patak na ito na may tigwalong isang Spirit Liquid ay nagsimulang umikot ng napakabilis sa loob ng dantian ni Mateo. Sa oras na ito, hindi pinigan ni Mateo ang Spirit Liquid sa loob ng kanyang dantian kundi pinaikot ang mga Spirit Liquid na ito para lumangoy ang mga ito sa loob ng kanyang mga meridian. Ang umiikot na Spirit Liquid ay unti-unting bumubuo ng isang vortex. Habang umiikot ito, mas bumibilis ito. Habang umiikot ito, mas lumiliit ito. Lumiit ang vortex na iyon sa bilis na kayang makita ng mata. Lahat ng spirit liquid ay naging essence energy sa loob ng katawan ni Mateo at nagsimulang alloy. Sa wakas, ang vortex na iyon ay lumiit hanggang sa sukdulan, halos naglaho. 9-9, balik sa isa. Mag-ipon. Sigaw ni Mateo. Isang napakahinang tunog ng pagbibiyak ang tila nagmula sa loob ng dantian. Sa malapitang pagtingin, ang dantian ni Mateo ay mayroon pang isang napakaliit na kristal. At ang kristal na iyon ay umiikot pa rin sa napakabilis na bilis. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng asensya sa loob ng katawan ni Mateo ay nagkataong natapos ang pag-ikot ng isang kumpletong siklo, at muling bumalik sa dantian. Nang bumalik ang enerhiya ng asensya sa dantian, agad itong hinaila ng kristal, umikot ng paikot-ikot sa kristal bago muling dumaloy patungo sa mga meridian. At sa oras na ito, ang maliit na kristal na iyon ay lumaki ng kaunti. Ang batang ito, may napakalaking kaguluhan na nakarating sa crystal formation realm. Hindi sinasadyang kumunat ang noo ni Evans. Ang enerhiya ng asensya sa loob ng array formation ay biglang bumuho sa katawan ni Mateo, ngunit tinanggap ito lahat ni Mateo. Ang enerhiya ng asensya ay parang tubig baha na nagbukas ng gate, na pumuno kay Evans na nanunood ng may pag-aalala. Ang katawan ni Mateo ay parang isang hukay na walang katapusan. Kahit gaano pa kalakas ang pagbuhos ng tubig baha, hindi pa rin ito mapupunan. Ang 81 patak ng spirit liquid na bumubuo ng kristal ay malamang na hindi pa lumitaw noon sa kasaysayan ng Endless World. Kaya naman, ang pagbabago ni Mateo nang makalusot ay tila kakilakilabot sa mga mata ni Evans. Ang nagngangalit na enerhiya ng asensya ay patuloy na umiikot sa isang malaking siklo ng sirkulasyon sa loob ng katawan ni Mateo nang walang tigil. Ang maliit na kristal na iyon ay patuloy ding lumalawak. Sa wakas, matapos umikot ng 81 dakilang siklo ng sirkulasyon, biglang umatras ang aura ni Mateo, na nagpahinto sa mabilis na pagsipsip ng enerhiya ng asensya. At maya-maya, isang maputlang dilaw na kristal ang payapang nakalutang sa gitna ng kanyang dantian. Sa wakas ay nakarating na rin si Mateo sa crystal formation realm. Mas lalong tumangala si Evans, pero bumuantong hininga siya ng malalim at bumuulong sa sarili, hey, talagang nagtagumpay ang batang ito. Talagang pabaya. Mabagal ding huminga si Mateo ng malabong hangin ngunit hindi ito hamupa.
Para sa ibang martial artist, ang pagbabago ng banal na kaluluwa ay isang napaka-relax na hakbang. Ngunit para sa kanya, ito ay isang nakamamatay na hakbang. Di nagtagal, ang enerhiya ng asensya na kanina lang ay muling nagulo. Biglang sumabog sa sakit ang isipan ni Mateo. Muling dumating ang paghihirap ng banal na kaluluwa na tila nagwawasak. Ang ganitong uri ng maling paraan ng pagbabago ay talagang nagpabaliw kay Mateo. Alam niya na ang ganitong uri ng pagbabago ay dahil sa mga gininto ang tekstong iyon sa loob ng kanyang dagat ng kamalayan. Alam din niya na makakamit niya ang mas malalaking benepisyo mula sa gayong pagbabago. Ngunit ang paghihirap na naranasan sa prosesong ito ay hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Sa pagkakataong ito, matagal nang handa si Mateo sa pag-iisip. Mariing kinuyam ang kanyang mga ngipin at itinaas din ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, sunod-sunod na mahinang ungol pa rin ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Sa sandaling ito, ang itim na butil na tahimik na nakahiga sa dagat ng kamalayan ni Mateo sa buong oras ay gumalaw. Bahagyang nanginig ang itim na butil at nakapagpag ng kaunting itim na pulbos. Nang mahulog ang itim na pulbos, agad itong naglaho. Kaagad pagkatapos, nakaramdam si Mateo ng kaunting lamig at kaginhawahan mula sa kanyang kamalayan. Ang kanyang ulo na parang sesubog noong una ay hindi na sumasakit. Gayunpaman, malinaw na nararamdaman ni Mateo na ang kanyang banal na kaluluwa ay patuloy pa ring winawasak. Ang kasalukuyang si Mateo ay parang isang manunood na pinagmamasdan ang sarili niyang banal na kaluluwa na unti-unting winawasak. Sa wakas, nakaalis na ang mga gininto ang karakter na iyon. Ang mga gininto ang karakter na ito ay parang mga mahuhusay na mananahi, tinatahi muli ang Jin Utay Gutay na banal na kaluluwa ni Mateo. Ngunit walang anumang bitek. How? Bumuga si Mateo ng mahabang buntong hininga ng malabong hangin. Sa wakas ay natapos na ang banal na pagbabago ng kaluluwa. Ano ba naman yang itim na butil na yan, para magkaroon ng ganitong kamahimalang epekto? Bilang isang pinakamataas na nilalang sa Divine Realm, hindi pa talaga naririnig ni Mateo ang tungkol sa isang mahimalang itim na butil noon. Malinaw na ang pinagmulan nito ay talagang pambihira. Sa unang tingin lang, hindi niya talaga matukoy ang halaga ng itim na kwintas na ito. Wala rin itong kakaibang katangian. Kung hindi lang ito hinigop ng mga gininto ang karakter sa dagat ng kanyang kamalayan, malamang inuring niya itong basura at itinapon na lang sana, hindi ba? Nang maramdaman ni Mateo ang kapangyarihang pagmamay-ari ng mga martial artist ng Crystal Formation Realm, pakiramdam niya ay umaapaw ang kanyang lakas. Ang kristal sa loob ng dantian ni Mateo ay nabuo sa pamamagitan ng paghahalo ng siyam-siyam, 81 patak ng spirit liquid. Ang kalidad nito ay mas mataas kaysa sa karaniwang first-level Crystal Formation Realm. Hindi alintana ang lahat, ang enerhiya ng asensya lang ang pinag-uusapan, ang kasalukuyang first-level Crystal Formation Realm ni Mateo ay hindi mas mahina kaysa sa karaniwang third-level Crystal Formation Realm. Nang makita ni Evan si Mateo na diretsyong lumabas ng nakatagong silid, hindi niya maiwasang mabigla. Bakit ka lumabas ng napakabilis? Nakapasok ka lang sa Crystal Formation Realm. Hindi mo ba pagsasama-samahin ang iyong kaharian? Naguguluhan na tanong ni Evans. Karamihan sa mga tao ay kailangang pumasok sa saradong pag-iisa sa loob ng isang panahon pagkatapos ng mga bagong pagtawid sa mga kaharian upang mapagtibay ang kanilang kaharian. Sino ang direktang lalabas sa pag-iisa tulad ni Mateo? Hindi na kailangan. Old way? Salamat sa pag-aalaga mo nitong 2 araw, pero nag-aalala pa rin ako sa mga kapwa ko apprentice, kaya magpapalim na ako rito. Ano man ang mangyari, kailangan kong kumpirmahin ang kanilang buhay at kamatayan. Sabi ni Mateo. Sabi ni Evans, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero kahit na makalusot ka pa sa Crystal Formation Realm, wala ring mababago kung aalis ka, di ba? Sa palagay ko, dapat kang manatili rito para mapaunlad ng maayos ang iyong cultivation, at umalis pagkatapos mong maabot ang Soul Sea Realm. Sa ganitong paraan ka lang magkakaroon ng lakas para sa pagpapanatili ng sarili sa digmaan sa pagitan ng dalawang mundo. Umiling si Mateo at sinabing, ang 6 extreme sales ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Maaari lamang itong mapinsala ng mas malayo mula sa panig ng Endless World. Ngunit kahit na masira ang selyo ngayon, ang Fierce Gale World ay hindi rin makakapaglansad ng isang napakalaking pag-atake ng ilang panahon. Kahit na wala na ang aking mga kapwa apprentice, kailangan ko ring magmadaling bumalik sa sect.
Ayokong makaranas ng anumang kapahamakan ng aking mga kaibigan. Bumantong hininga si Evans at sinabing, dahil nakapagdesisyon ka na, hindi na kita hahawakan pa. Pero dahil ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo ay magkaugnay na, kailangan mong alagaan ang iyong sarili pagkatapos umalis. Pagkatapos magsalita, dinala ni Evans si Mateo sa isang transmission array. Yumuko ng malalim si Mateo sa direksyon ni Evans at nagpaalam, mag-ingat ka, matandang Wei. Pagkatapos magsalita, pumasok si Mateo sa transmission array. Lumabo ang mga mata ni Mateo, at nang muling lumitaw siya, bumalik siya sa ikalawang palapag ng Eternal Splendor Palace. Sa kasalukuyan, walang tao sa Eternal Splendor Palace, at mukhang medyo malungkot. Hindi nagatubili si Mateo at dumiretso sa direksyon ng labasan. Malapit nang bumaba si Mateo ng isang palapag nang biglang tumunog ang mga alarm bell. Isang anino ang biglang lumitaw mula sa gilid. Sino kaya ito kundi si Froilan na nagbabantay dito? Sa wakas lumabas ka na. Ang tagal kitang hinintay. Ito ay 9 kaya 9 lang. 343. Manem. Dahil hindi kita nakita ng ilang araw, nakarating ka na pala sa Crystal Formation Realm. Nang maramdaman ni Froilan ang aura na nagmumula sa katawan ni Mateo, medyo nagulat siya. Pero medyo nagulat lang ito. Hindi sapat ang lakas ng isang first level Crystal Formation Realm para isapuso niya ito. Ang talagang nagpabahala kay Froilan ay ang mga puppet na iyon. Pero naisip din niya ang plano niya. Hanggat hindi siya papasok sa array formation, wala nang magagawa si Mateo sa kanya. Pero nang makita ni Mateo si Froilan, ngumiti siya at sinabing, hindi naman talaga maliit ang abdo mo. Para harangan mo ako rito ng mag-isa. Hindi mahalaga. Humingi na ako ng tulong sa mga kasama ko. Kailangan ko lang magtiyaga hanggang sa makarating sila rito. Kahit kahanga-hanga ang mga puppet mo, hindi ka pa rin kwalipikado para talunin ako agad. Mapang-uyam na sabi ni Froilan. Ang mga martial artist ng mababangas na Gale World ay higit sa lahat ay nagtataguyod ng personal na puwersang pang-martial at ayaw nila ng tulong mula sa mga panlabas na kagamitan. Labis nilang hinahamak ang mga pamamaraan ni Mateo. Umasa si Froilan na makakita ng takot na ekspresyon sa mukha ni Mateo, ngunit nabigo siya. Hindi lang basta walang bakas ng takot na makikita sa mukha niya, kundi medyo natarante rin si Mateo dahil sa sobrang kalmado. Nakakabaliw. Mura ni Froilan sa loob-loob niya. Ibig sabihin din yan, basta't matapos kita bago dumating ang mga kasama mo, ayos na ang lahat. Nakangiting sabi ni Mateo. Harumph. Angas. Galit na galit si Froilan nang marinig iyon. Tama na ang kalokohan. Tara na. Inilahad ni Mateo ang isang kamay. Lumitaw ang Kanghua sword sa kanyang kamay. Ngunit hindi kumilos si Froilan. Natatakot siya na biglang bitawan ni Mateo ang mga sword puppet. Kapag nahulog na siya sa hanay ng mga sundalo, hindi magiging madali para sa kanya na gugustuhing palayain ang kanyang sarili. Mukhang prangka ang personalidad nitong si Froilan sa unang tingin, pero hindi ibig sabihin noon ay tanga siya. Ang kinakabahan ngayon ay si Mateo, hindi siya. Kailangan lang niyang mag-aksaya ng oras. At lahat ng ito ay itinuro rin sa kanya ni Kuya Benjo. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ka sasama. Kung gayon, sasama ako. Hawak ni Mateo ang kanyang espada at itinuro si Froilan. Nagsimulang lumitaw sa ere ang mga magagandang talulot ng bulaklak. Nang makita ang eksenang ito, lubhang nagbago ang kutis ni Froilan. Nagawa pala talagang manyobrahin ng lalaking ito ang enerhiya ng langit at lupa. Akala niya ang mga sword puppet ang inaasahan ni Mateo. Hindi niya akalain na mayroon pa rin siyang ganitong kalakas na galaw. Pero ang problema ay nasa Crystal Formation Realm pa lang si Mateo. Paano niya nagawa iyon? Pero wala na siyang oras para mag-isip. Kung magmumuni-muni pa siya, mamamatay na siya. Matapos makarating sa Crystal Formation Realm, ang persepsyon at pagkakaugnay ni Mateo sa enerhiya ng asensya ng langit at lupa ay tumaas ng malaki. Ang muling pagpapatupad ng Thousand Flowing Petals ay hindi na kasing hirap ng dati sa Spirit Condensation Realm. Ang bilis ng pagpapatupad ay natural ding bumilis ng malaki. Ang magkapatid na Love and Clan ay pare-pareho ang tipo, may pambihirang bilis at malalakas na kamao.
Para lamang makita si Froilan na tinatapik ang kanyang mga paa at ang kanyang figure ay mabilis na gumalaw, sumusugod patungo kay Mateo. Isang kumpol ng mga talulot ng bulaklak ang nakaharang sa harap ni Froilan na parang lumulutang kasabay ng hangin. Napatikom si Froilan ng kanyang mga panga. Buwisit ka. Isang kamao ang kumawala. Sumiklab ang enerhiya ng asensya, at isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Ang kamaong walang anumang pagmamalaki ay isang kamaong may mapangwasak na puwersa na labis na nagpabagsak sa lahat. Si Froilan ay kabilang sa mga taong napakalakas sa malapitang labanan. Hindi siya gumagamit ng malaking halaga ng enerhiya ng langit at lupa para harapin ang kanyang mga kalaban tulad ni Mateo, ngunit pinagsasama-sama niya ang enerhiya ng langit at lupa gamit ang sarili niyang kamao para gamitin ito ayon sa gusto niya. Ang ganitong uri ng paraan ng pagwarawara ay kayang mag-ipon ng enerhiya ng langit at lupa sa pinakamabilis na paraan at mapataas ang lakas ng kanyang fist art sa pinakamataas na antas. Sa kalagitnaan ng himpapawid, ang kamao ni Froilan ay bumangga sa kumpol ng mga talulot ng bulaklak. Walang malakas na tunog ng pagbagsak. Ang kumpol ng mga talulot ng bulaklak ay unti-unting natutunaw, at tuluyang naglaho. Ngunit ang puwersa ng kamao ni Froilan ay tuluyan ng nawasak ni Mateo. Labis na natakot si Froilan kaya't namutla siya. Paano nangyari iyon? Nasa Crystal Formation Realm ka lang. Paano ka naging mahusay sa paggamit ng enerhiya ng langit at lupa? Ang dahilan kung bakit nagulat si Froilan ay dahil ang kumpol ng mga talulot ng bulaklak ay hindi ang buong lakas ni Mateo, ngunit isang maliit na kumpol lamang ng mga talulot ng bulaklak ang pinaikli Mateo. At ang maliit na kumpol ng mga talulot ng bulaklak na ito ay sapat lamang upang ma-neutralize ang puwersa ng kamao na ginamit ni Froilan. Gaano ba katumpak ang pagkakaintindi niya? Para bang nakita ni Mateo sa isang sulyap kung gaano karaming enerhiya ng langit at lupa ang naipon ng kamao ni Froilan na ito. Isang bagay na kahit siya, ang si Transformation Realm na ito, ay hindi kayang gawin, ngunit kayang gawin ng isang martial artist sa first level Crystal Formation Realm. Paanong hindi mabibigla si Froilan? Para sa mga martial artist na mahilig sa malapitang labanan tulad ni Froilan, ang pinakamahalagang bagay ay ang momentum. At sa ngayon, hindi niya talaga kayang tipunin ang sarili niyang momentum. Hindi siya bibigyan ni Mateo ng pagkakataong makaipon ng kahit anong momentum. Hindi pinansin ni Mateo ang pagkamangha ni Froilan. Ang lahat ng kanyang lakas ay ibinuhos sa pagmamanipula ng Thousand Flowing Petals. Bagamat nakarating na siya sa Crystal Formation Realm, ang pagmamaniobra ng enerhiya ng langit at lupa ay isang bagay na tanging mga martial artists sa si Transformation Realm pataas ang makakagawa. Sa totoo lang, tanging ang mga martial artists ng Soul Sea Realm lamang ang makakakontrol sa enerhiya ng langit at lupa ayon sa gusto nila. Mababaw na kaalaman lamang ang naunawaan ng si Transformation Realms. Kaya naman, ang pagmamanipula ng Thousand Flowing Petals ay isang bagay na napakahirap pa rin para kay Mateo. Mas madali na ngayon kumpara noong nasa Spirit Condensation Realm ako. Kasalukuyan, ang 100 talampakan ng laki ay nababahan na ng hindi mabilang na mga talulot ng bulaklak. Natural na hindi bibigyan ni Mateo ng pagkakataon si Froilan. Gumalaw siya ng isa pang maliit na kumpol ng mga talulot ng bulaklak na gumalaw patungo kay Froilan. Nagdilim ang ekspresyon ni Froilan, at nagngingit-ngit siya at sinabing, "Humph. Paano kung kaya mong gamitin ang enerhiya ng langit at lupa? Paano ako matatalo sa isang maliit na martial artist na Crystal Formation Realm? Torrent of Pear Blossom Feast. Bahala ka." Bigla na lang, biglang tumaas ang aura ni Froilan. Isang napakalaking aura ang tumangay sa mga talulot ng bulaklak na iyon. Ito ang tunay na lakas ng isang makapangyarihang nilalang sa si Transformation Realm. Para lamang makita ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga anino ng kamao ni Froilan, na nagpawalang bisa sa atake ni Mateo. Parang kahit gaano karaming atake mula sa talulot ng bulaklak ang ginawa ni Mateo, hindi pa rin nila nalagpasan ang depensa ni Froilan. Oo. Matapos tumaas ng husto ang aura ni Froilan, hindi siya umatake kundi pasibong tumanggol. Dahil ang kanyang paligid ay puno na ng mga talulot ng bulaklak. Kahit pa ilabas niya ang buong lakas ng si Transformation Realm, wala rin siyang paraan para malagpasan ang mga talulot na ito.
Bilang isang malapitang martial artist, nawala na sa kanya ang tanging pagkakataong makalapit kay Mateo. Sa bilis niya, kung siya ang unang sumugod para makuha ang inisyatiba, hindi sana nagtagumpay ang Thousand Flowing Petals ni Mateo sa paglulunsad ng ganito ka-Jose. Ngunit nakalulungkot, si Froilan ay maingat sa pagkilos at hindi unang umatake. Nang maramdaman niyang may mali, wala nang natitirang pagkakataon. Ngayon, ang kaya na lang niyang tiisin ay ang bugbugin ng walang emosyon. Ang Thousand Flowing Petals ni Mateo ay hindi isang ordinaryong martial technique, ngunit ito ay isang sword move ng isang supreme true intent. Noong nasa second level spirit condensation realm pa si Mateo, kayanan niyang gamitin ang galaw na ito para saktan si Gian Hayes, ang si transformation realm. May isip mo kung gaano kalakas ang atake ng galaw na ito gamit ang espada. Ngayong naabante na ni Mateo ang isang buong major realm, ang lakas na muling ipinakita ay hindi na maaaring banggitin ng sabay-sabay. Kahit ang kakilakilabot na si Froilan ay nakakaiwas lamang sa pakikipag-ugnayan kapag nakaharap na ang Thousand Flowing Petals. Ang mga nalalantang talulot ng bulaklak na iyon ay mukhang hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop, ngunit ang totoo, nakatago ang balak na pumatay. Ang maaasahan ni Froilan ngayon ay ang kanyang makapal na enerhiya ng asensya. Hanggat kaya niyang magtiyaga hanggang sa maubos ang essence energy ni Mateo, magkakaroon siya ng pagkakataong patayin si Mateo. Ang Torrential Pear Blossom Fist ni Froilan ay sumayaw ng walang kamali-mali. Gayunpaman, walang pader sa mundong ito na walang bitek at wala ring ganap na depensa. Kahit gaano pa kabilas ang mga kamao niya, hindi pa rin niya kayang depensahan ang lahat ng dako. Kailangang malaman ng isa na ang Thousand Flowing Petals ay hindi isang direktang atake, kundi mga talulot ng bulaklak na kayang gumalaw. Laganap sa lahat. 344. Kahit gaano pa kaliit ang fist art ni Froilan, paano nito nahaharangan ang walang katapusang lumilipad na mga bulaklak? Bagamat hindi ito napansin ni Froilan, isang kumpol ng mga talulot ang lumipad na papunta sa kanyang depensibong bilog sa pamamagitan ng pagsunod sa isang landas sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Libong umaagos na talulot, sumabog. Humiyaw ng mahina si Mateo. Para lamang makarinig ng mga ungol na nagmumula sa lahat ng dako. Hindi mabilang na maliliit na pagsabog ang naganap sa loob ng depensa ni Froilan. Ang pagsabog ng bawat talulot ng bulaklak ay tiyak na hindi gaanong kalakas. Ngunit ang pagsabog mula sa libo-libo at 10,000 talulot ng bulaklak, hindi iyon isang bagay na nakakatuwa. Pinasabog palayo ang katawan ni Froilan hanggang sa ito ay walang tigil na nanginginig na parang sumasayaw siya ng lasing. Ang enerhiya ng protection na asensya ng isang sea transformation realm ay lubhang makapangyarihan, lalo na para sa isang malapitang martial artist tulad ni Froilan. Ngunit gaano man ito kalakas, hindi nito kayang salubungin ang butil ng ulan na pumuno sa buong kalangitan. Pinalipad ni Mateo ang mas maraming talulot ng bulaklak papunta kay Froilan. Sa pagtatapos nito, nakalubog na siya sa mga talulot. Sumabog ang hindi mabilang na mga talulot ng bulaklak. Mas lalong nanginig ang katawan ni Froilan. Sa wakas, ang makapangyarihang enerhiyang protection na iyon ay nasira ng napakaraming maliliit na pagsabog na ito. Nagsimulang tumanggap ang pangunahing katawan ni Froilan ng mga pagsabog. Puwark! Marahas na samuka si Froilan ng sariwang dugo at lumuhad ng mahina sa lupa. Pero sandaling ito, gumalaw si Mateo. Hindi na hinintay ni Mateo na bumagsak si Froilan sa lupa. Sa isang iglap, nauna na itong dumating kay Froilan. Napakagandang spike. Biglang sumabog ang banal na puwersa ng kaluluwa ni Mateo, inatake ang dagat ng kamalayan ni Froilan. Maliwanag na hindi inakala ni Froilan na biglang gagawa si Mateo ng isang palihim na pag-atake, gamit ang Divine Soul Mystic Arts para atakihin siya. Habang lubos na nabigla at hindi pa rin maintindihan ang nangyayari, naramdaman na lang ni Froilan na nablangko ang kanyang isipan, at ang puti ng kanyang mga mata ang nakita. Pagkatapos, nawalan siya ng malay. Pero hindi pa natatapos ang mga plano ni Mateo. Mabilis siyang bumuo ng mga selyo gamit ang dalawang kamay. Muling pinakawalan ang kanyang soul force, at bumulusok sa dagat ng kamalayan ni Froilan. Selyo ng alipin, anyo. Sa kasalukuyan, ang banal na kaluluwa ni Froilan ay mabangis na inatake ng God-stunning spike ni Mateo at nagtamo na ng matinding pinsala. Nasa ganap din itong hindi handa.
Gamit ang oras na ito, pilit na nagtanim si Mateo ng selyo ng alipin sa banal na kaluluwa ni Froilan. Kabaligtaran sa kontrata ng kaluluwa ni Afflex, matapos maitanim ang selyo ng alipin, mawawala ng malay si Froilan. Dapat gawin ni Mateo ang lahat ng aksyon. Bukod pa rito, dahil sa puwersahang pagtatanim ni Mateo ng selyo ng alipin, magdudulot din ito ng hindi na mababagong pinsala sa banal na kaluluwa ni Froilan. Ang paglilinang ni Froilan sa buhay na ito ay titigil din dito. Nang makitang matagumpay na nabuo ang selyo ng alipin, parang gusto na ring bumagsak ni Mateo. Ang serye ng mga pag-atake kanina ay natapos lahat sa oras na kinakailangan para lumipad ang isang kislap mula sa isang piraso ng batong pingkian. Napakalaking pasanin man ito, maging sa enerhiya ng kanyang asensya o sa banal na kaluluwa. Isang martial artist ng Crystal Formation Realm ang nagtanim ng slave seal sa isang martial artist ng Sea Transformation Realm. Ito ay isang bagay na hindi man lang naisip ng iba. Pero nagawa ito ni Mateo. Ang Sea Transformation Realm ay hindi isang malaking realm. Bagamat ang Divine Soul Strength ng Sea Transformation Realm martial artist ay mas pinahusay sa isang antas kumpara sa Crystal Formation Realm martial artist, hindi ito ganoong malaking realm leap. Lalo na para sa isang purong martial artist tulad ni Froilan. Kung pag-uusapan ng Divine Soul Realm grinding, halos hindi nito naabot ang pamantayan ng isang middle hanggang late stage alchemy grandmaster. Matapos makalusot si Mateo sa Crystal Formation Realm, ang kanyang Divine Soul Realm ay direktang tumalon patungo sa pagiging perpekto ng early stage alchemy grandmaster. Halos kapantay ng Divine Soul Realm ni Froilan. Ito mismo ang dahilan kung bakit nang-ahas si Mateo na gawin ang isang mapanganib na hakbang. Ang pagtatanim ng isang slave seal kay Froilan. Bagamat nagtagumpay si Mateo, ang buong proseso ay isang bagay na lubhang mapanganib. Ang Divine Soul Realm ni Mateo ay hindi kasing taas ng kay Froilan noong una. Kung mayroon mang kaunting pag-iingat si Froilan, hindi lamang siya mabibigo, kundi magiging sanhi pa ito ng matinding negatibong reaksyon ng kanyang Divine Soul. Kaya naman, bago pa man gumawa ng hakbang si Mateo, pinag-isipan na niya ang bawat hakbang. Hindi naman nagustuhan ni Mateo ang kapanapanabot na pangyayari, kundi dahil gusto ni Mateo na maunawaan ang kinaroroonan ni Chester at ng iba pa sa pamamagitan ni Froilan. Alam ni Mateo na kahit anong paraan niya itanong, hindi rin sasabihin sa kanya ni Froilan. Kahit sabihin pa niya, hindi rin maglalakas loob si Mateo na maniwala. Kaya ang pinakamahusay na paraan ay kontrolin si Froilan. Bukod pa rito, mayroon pa ring mga pangmatagalang konsiderasyon si Mateo. Kung namatay man sina Chester at ang iba pa, malinaw na huli na ang lahat. Ngunit kung hindi sila namatay, mayroon pa rin siyang mga lugar na magagamit ni Froilan. Hindi nagaksaya ng oras si Mateo. Ipinaalam na ni Froilan sa mga eksperto na gumamit ng mga sikretong pamamaraan noon pa. Habang tumatagal, lalo itong nagiging mapanganib. Buksan mo ang iyong banal na kaluluwa. Gusto kong hanapin ang iyong mga alaala. Utos ni Mateo. Nakabawi ng kaunting liwanag ang mga mata ni Froilan, ngunit hindi niya pinansin ang mga pinsala sa kanyang katawan at nagpumilit na tumayo upang yumuko kay Mateo. Opo, Guru. Ang banal na pandama ni Mateo ay pumasok sa dagat ng kamalayan ni Froilan at binasa ang kanyang mga alaala. Nang makitang maayos naman sina Chester at ang iba pa, hindi niya napigil ang bumantong hininga ng malalim. Nako, kailangan niyang pasalamatan si Harley. Kung hindi dahil sa pagsingit niya, malamang patay na sina Chester at ang iba pa ngayon. Kumuha si Mateo ng Asher Profound Heart Nourishing Pill at inihagis ito kay Harley. Kainin mo na agad. Pero wala ka pang oras para pagandahin ang lakas ng gamot. Aalis na tayo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng gamot, Master. Magalang na sabi ni Froilan. Ang ilalim ng lupa ng Eternal Splendor Palace, ang lokasyon ng 6 Extreme Sales Grand Array, at ang lugar din kung saan naroon ang daanan sa pagitan ng Endless World at Fierce Gale World. Pumasok si Froilan na puno ng mga pinsala, pinigilan si Mateo na ang enerhiya ng asensya ay nasilyuhan. Ang Fierce Gale World ay nakapagpadala na ng maraming sundalo sa ilalim ng lupa. Ngunit lahat sila ay mga martial artist ng Crystal Formation Realm. 2 hanggang 3 araw pa lamang ang nakalipas mula nang mabuksan ang pasilyo. Maraming eksperto pa rin ang nagmamadaling dumaan. Panginoon Froilan.
Nang makita ng gwardya si Froilan, yumuko ito at magalang na nagsabi. Tumanggaw si Froilan at sinabing, nahuli na ang taong ipinahuli sa akin ni Kuya Benjo. Napakahalaga ng bilanggong ito. Kailangan ko siyang samahan ng personal pabalik sa tribo. Opo. Dito po kayo, Panginoong Froilan. Hindi nang ahas ang gwardya na hamarang at direktang pinadaan siya. Ang katayuan ni Froilan ang pinakamataas sa lugar na ito. Natural lang na wala na silang lakas ng loob na magsalita pa. Bukod pa rito, ang usapin ng pananatili ni Froilan para hulihin ang isang tao ay alam na ng lahat ng mga gwardyang ito. Bumalik na sina Benjo at ang iba pa sa Fierce Gale World upang ayusin ang mga bagay na may kinalaman sa pagsalakay sa Endless World. Kung tutuusin, kumpara kay Mateo lamang, ang digmaan ng dalawang mundo ang pinakamalaking pangyayari. Pero dapat ay natanggap na ni Benjo ang tawag ni Froilan sa oras na ito at kasalukuyang nagmamadaling pumunta rito. Tinitigan ng masama ni Mateo si Froilan ngunit tumanggi siyang pumasok sa pasilyo. Anong tinitingin-tingin mo? Bilasan mo. Tulak ni Froilan. Patayin mo na lang ako kung may kakayahan ka. Galit na sabi ni Mateo. Hehe, ang galing mo pa rin. Paano kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali? Isa pa, para mahuli ka, nagtamo ako ng matinding pinsala. Kailangan nating ayusin ito ng maayos mamaya. Malamig na sabi ni Froilan ang may malamig na ngisi. Nag-uusap ang dalawa, at nagbigay ng sapat na palabas. Sa wakas, itinulak ni Froilan si Mateo at pumasok sa pasilyo. Sumunod din si Froilan. Hindi naman siguro, di ba? Nasa first level Crystal Formation Realm pa lang ang binata. Natalo niya talaga si Lord Froilan ng ganoon. Nakakatakot din ang lakas ng pakikipaglaban na ito, di ba? Pagkaalis ng dalawang tao, gulat na sigaw ng isang gwardya. Anong alam mo? Nabalitaan ko dati na ang martial artist ng Endless World na hindi nahuli ay nasa 8th level Spirit Condensation Realm lang. Siguradong itong punk na ito. Ilang araw pa lang siyang hindi nakikita, nakalusot na siya diretso sa Crystal Formation Realm. Kung hindi dahil sa abnormal ang punk na ito, bakit pa siya kailangang hulihin ng buhay ni Lord Froilan? Sabi ng isa pang tao. Nakakatakot talaga. Ang ating mga martial artists sa Fierce Gale World ay kilala sa tibay ng ating pakikipaglaban. Pero kung ikukumpara sa binatang ito, ang pagkakaiba ay hindi isang ordinaryong laki. Bamantong hininga ang gwardya sa paghanga. 345. Nang makapasok siya sa Fierce Gale World, naramdaman ni Mateo ang malakas na hangin na humahampas sa kanya na parang mga talam, hinihiwa hanggang sa sumakit ang kanyang mukha. Napansin ni Froilan ang pagkailang ni Mateo at nagtanong, hindi ba sanay si Master sa ganitong unos? Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at bahagyang pinakawalan ang kanyang aura. Ang mga hanging iyon ay automatikong dumaan sa kanyang tagiliran na parang sinala siya palabas. Ang lakas ng unos na ito ay halos kapareho ng sa Nine Heavens Road. Dahil sa pagkakaintindi ni Mateo sa konsepto ng hangin, natural na hindi siya masasaktan ng mga unos na ito. Kumurap-kurap ang ekspresyon ni Froilan. Isipin na napakataas ng mga naabot ni Master sa konsepto ng hangin. Ang mga katutubo ng ating Fierce Gale World ay nakakasalamuhan na ng unos na ito simula pa noong ipinanganak. Pero halos walang sino man ang makakarating sa hangganan ni Master. Hindi malakas ang bagyong ito. Kaya ko pa rin ito. Kung tama ang aking mga hula, dapat ay higit pa rito ang mga bagyo ng Fierce Gale World, hindi ba? Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing. Tumanggaw si Froilan at sinabing, tama. Ang mga bagyo sa mundo ng mabagsik na gale ang pinakamahina sa Central Capital. Ang tindi ng mga unos ay lumalabas palabas kasama ang Central Capital bilang sentro. Ang mga lugar na mas malapit sa Central Capital ay may mas mahinang bagyo, habang ang mga lugar na mas malayo sa Central Capital ay may mas malalakas na bagyo. Tumanggaw si Mateo at sinabing, ganoon nga. Gaano ba kalakas ang lugar na may pinakamalakas na hangin? Sabi ni Froilan, ang mundo ng mabangis na gale ay nahahati sa 9 na rehiyon ayon sa lakas ng mga bagyo. Ang Antas 1 ang pinakamahina, at ang Antas 9 ang pinakamalakas. Ang mga uno sa rehiyon ng Antas 9 ay lubhang nakakatakot. Kahit si Lord Wind Emperor ay hindi rin nangangahas na tumuntong sa rehiyong iyon.
Nang banggitin niya ang level 9 region na ito, baka sa mukha ni Froilan ang matinding pangamba. Maliwanag na isa itong lubhang nakakatakot na lugar. Hindi mapigilan ni Mateo na magtanong ng may interes, gamit ang lakas mo, ano ang pinakamalalim na rehiyon na kaya mong maabot? Sabi ni Froilan, kakaunti lang ang lakas ng matandang aliping ito. Sa rehiyon ng level 5 lang ako makakagalaw. Kapag mas malalim pa ako, mawawalan ako ng lakas. Oh! Gamit ang lakas mo sa Sea Transformation Realm, level 5 region lang talaga ang mararating mo. Mukhang napakalakas talaga ng mga bagyo ng Fierce Gale World. Kung ganoon, anong level na ba ang rehiyon natin ngayon? Ang karamihan sa mga tao ay nakatira sa rehiyon ng Antas 3. Ang sino mang mas malayo at ordinaryong tao ay hindi makakapasok sa loob. Tanging ang mga martial artist na may matinding lakas lamang ang makakagawa nito. Kaya naman, ang labanan para sa lupa sa loob ng rehiyon ng Antas 3 ay napakatindi. Madalas na magpatayan ang mga tribo dahil sa lupa. Ang kinalalagyan natin ngayon ay ang lokasyon sa pagitan ng mga hangganan ng rehiyon ng Antas 3 at Antas 4. Nagugulo na tanong ni Mateo, ang mga miyembro lang ng tribo ninyo na nakita ko ay 4 na eksperto na sa Sea Transformation Realm. Sa ganitong liblib na lugar lang ba talaga kayo nakakapanatili? Sumasagot na Panginoon, ang aming pamilya Lavens ay hindi isang ordinaryong tribo kundi isang sangay ng mga Tempest Guard sa ilalim ng pamumuno ng Emperador ng Hangin. 4,000 taon na ang nakalilipas, dinala ng matandang emperador ng hangin ang mga Tempest Guard at nagplanong personal na salakayin ang walang hanggang mundo. Ngunit tinataka ng Grand Yan True Sect ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo gamit ang 6 Extreme Seals Grand Array. Kaya naman, iniwan kami ng matandang emperador ng hangin na angka ng pamilya Lavens dito upang bantayan ang lupain ng mga selyo. Napagtanto ni Mateo. Hindi nakakapagtaka na ang bilis ninyong dumating. Ito talaga ang dahilan. Sige, hindi na kailangan ng pagpapaliban pa. Dahil iyan na natin papuntahin ang inyong tribo. Kung maghihintay tayo hanggang sa matuklasan ni Benjo ang isang problema, mas magiging abala ito ng walang kapalit. Opo, guro. Pagkalipas ng halos 1 oras, ibinalik ni Benjo si Hudson sa pasilyo. Mabagal na naglakad-lakad silang dalawa sa ikalawang palapag ngunit wala silang nakitang anino. Isang nakakatakot na kutob ang biglang bumangon sa kanilang mga puso. Nakita niyo ba si Froilan? Bumalik si Benjo at tinanong ang mga gwardya. Akala ng gwardya na iyon ay bumalik si Benjo para sa ibang bagay. Alam niya lang na para kay Froilan iyon ang marinig niya ito sa oras nito. Dali-dali niyang sinabi, tumugon ka mahalan, si Lord Froilan ay nakabalik na sa Fierce Gale World mga 1 oras na ang nakalipas. Lihim na nabahala si Benjo at nagtanong, Manem. Bakit siya bumalik? Naguluhan din ang gwardya. Sa lohikal na pagsasalita, dapat sana ay nagkita sina Lord Froilan at Lord Benjo. Maaari kayang magkaiba ang kanilang landas. Naramdaman din ng gwardya na may mali. Kaya naman, ikinwento niya ang pangyayari kung paano dumaan si Froilan sa pasukan mula simula hanggang katapusan ng eksakto kung ano talaga ito. Biglang nagbago ang mukha ni Benjo nang marinig niya iyon. Pinalipad niya palayo ang gwardya at sinampal, hanggal ka. Noong nasa Spirit Condensation Realm ang batang yan, hindi namin siya kayang patumbahin ng sabay. Ngayong nakalusot na siya sa Crystal Formation Realm, paano siya mahuli ni Froilan ng buhay ng mag-isa? Hindi nagpakawala ng nakamamatay na suntok si Benjo. Dumura ng dugo ang gwardyang iyon habang nagmamakaawa, maawa ka, kamahalan. Maawa ka, kamahalan. Humph! Hahanapin kita para ayusin ang problema mamaya. Hudson, habulin natin. Pagkatapos magsalita, pinangunahan ni Benjo ang pagsalakay papasok sa mundo ng mabangis na gale. Sinundan ito ni Hudson. Ang grupo ng mga gwardya ay tahimik na parang mga sikada sa malamig na panahon. Walang nang-ahas na gumawa ng kahit anong ingay. Hindi nila maintindihan ang mga bagay-bagay. Malinaw na pinigilan ni Lord Froilan ang batang walang hanggang mundo. Ano kaya ang problema? Mabangis na mundo ng hangin. Habang papunta sa tribo ng pamilya Lavens, mahinang sinabi ni Benjo, ano ang tingin mo, Hudson? Sa tingin mo ba? May posibilidad na maging traidor si Froilan.
Umiling si Hudson at sinabing, lumaki si Froilan kasama ko. Naiintindihan ko ang ugali niya. Ang katapatan niya sa tribo, marahil kahit tayo ay hindi maihahambing. Isa pa. Wala siyang dahilan para lumihis. Pero, bakit niya tinulungan ang batang iyon na makapasok sa mundo ng mabangis na Gale? Posible kayang natalo niya talaga ang batang iyon. Habang iniisip ni Benjo, lalo siyang nalilito. Ang pagkakaintindi niya kay Mateo ay natigil lamang sa mga sword puppet. Kung tungkol naman sa kanyang lakas sa pakikipaglaban, siya ay lubos na walang alam. Pero kahit na makalusot ang batang iyon sa Crystal Formation Realm, kahit na gamitin ni Mateo ang mga sword puppet, imposible ring mapabagsak si Froilan sa ganoong kaikling panahon, di ba? Ano ang nangyari sa pagitan ng lahat ng ito? Hindi man lang naisip ni na Benjo at Hudson ang usapin ng selyo ng mga alipin. Dahil sa kanilang pananaw, ito ay isang bagay na imposibleng mangyari. Walang saysay ang pagsasabi ng kahit ano. Malalaman natin kung ano ang mangyayari pagbalik natin sa tribo, sabi ni Hudson. Tumanggaw si Benjo at nag-aatubiling sinabi, hayaan na natin yan. Ang tribo ng pamilya Loveends ay matatagpuan sa mga hangganan sa pagitan ng Level 3 Gale Region at Level 4 Gale Region. Medyo malupit ang kapaligiran. Kulay dilaw na buhangin ang bumabalot sa lugar na ito. Napakalamig ng malalakas na hangin. Ang mga taong medyo mahina ang lakas ay agad natatamaan ng hanging bagyo. Hindi kalayuan sa tribo, lumitaw ang dalawang anino. Sila ay sina Mateo at Froilan. Base sa sinabi mo kanina, sa palagay ko ay mayroon pa si Benjo at ang iba pa ng isa pang oras bago sila bumalik. Mayroon ka na lamang isang oras para ilabas sila. Dalhin mo ang spatial artifact na ito. Kapag nagkaroon ka na ng pagkakataon, ilagay mo sila sa loob ayon sa mantra na binigkas ko. Tatanggapin kita sa labas. Utos ni Mateo kay Froilan. Opo, Guru. Sabi ni Froilan. Si Froilan ay naging alipin na ni Mateo. Lahat ng kanyang mga kilos ay ginawa ayon sa kagustuhan ni Mateo. Natural lang na walang dapat ikabahala ang pagpapasa sa kanya ng spatial artifact. Hindi pa pinaghihinalaan ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Froilan. Kailangan lang niyang mag-isip ng dahilan para bumalik sa tribo, at pagkatapos ay ilabas si Chester at ang iba pa, at sapat na iyon. Gamit ang pagkakaiba sa oras na ito, kayang-kaya ni Mateo na mag-atake pabalik at sumugod pabalik sa pasilyo ng kaharian. Bagamat isang malaking grupo ng mga martial artist ng Crystal Formation Realm ang nakadestino roon, gamit ang kanyang lakas kasama si Froilan at ang kanyang mga kapwa-apprentice, ang paglusot ay magiging madali lamang. Plano ito ni Mateo. At ngayon, kailangan niyang tingnan kung matagumpay na mapalalabas ni Froilan ang mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Pagkalipas ng halos isang oras, lumitaw ang figure ni Froilan sa paningin ni Mateo. 346. Hindi mo sila nahanap. Nang makita ang ekspresyon ni Froilan, agad na nakaramdam si Mateo ng hindi inaasahang pangyayari. Mas mabuting tanungin siya ni Master. Habang nagsasalita siya, isang figure ang lumitaw sa harap ni Mateo. Sino kaya iyon kundi si Wilmar? Puro sugat lang ang katawan niya ngayon. Namamagana ang mukha niya. Malinaw na hindi naging maganda ang mga araw na ito. Sa sandaling makita ni Wilmar si Mateo, nakaramdam siya ng samot-saring emosyon at bumuhos ang mga luha. Pero wala nang gaanong oras para makahabol sila. Sabi ni Mateo, Senior Apprentice Brother Pang, paikliin mo na lang ang mga bagay-bagay. Baka nakabalik na si Benjo sa tribo ng pamilya Loveends. Wala na tayong gaanong oras. Saan nagpunta sina Elder Mold at ang iba pang mga apprentice? Nagulat si Wilmar at dali-daling nagsalita, si Elder Mold at ang iba pa ay sinamahan patungo sa Central Capital. Sinabi ng mga miyembro ng tribo ng pamilya Loveends na ibebenta sila roon bilang mga alipin. Dahil nawawalan ako ng braso, pakiramdam nila ay hindi ito magandang tingnan. Kaya nila ako iniwan sa tribo. Oo, ang patriarka ng tribo ng pamilya Loveends ang personal na naghatid sa kanila roon. Kumunat ang noo ni Mateo. Ang sorpresang ito ay lubos na sumire sa kanyang plano. Bakit ba ang bilis kumilos ng Loveends family tribe? Hindi nila dapat malaman na darating ako para iligtas sila, di ba? Naguguluhang sabi ni Mateo. Walang kinalaman si Master. Desisyon ito ni Lord Patriarch.
Ang daanan ng kaharian ay magkakaugnay na. Kailangan niyang magulat kay Lord Wind Emperor sa unang sandali pa lamang. Kaya naman, isinama niya ang isang bahagi ng mga eksperto ng tribo at mga kapwa-apprentice ng master at naglakbay ng gabing iyon upang magmadaling pumunta sa Central Capital, paliwanag ni Froilan. Patriarka. Oo. Ang patriarka ang pinakamalakas na eksperto sa tribo ng pamilya Lavens. Ang nag-iisang makapangyarihang nilalang sa Soul Sea Realm. Ang misyon ng aming pamilya Lavens ay bantayan ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo. Kaya naman, hindi siya naglakas loob na mag-atubili at kinailangan niyang magulat sa kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin, sa lalong madaling panahon tungkol sa bagay na ito. Nakaramdam si Mateo ng matinding kawalan ng magawa. Tunay ngang hindi kayang abutin ng mga plano ang mga pagbabago. Akala niya ay kaya niyang mahuli ang Lavens family tribe nang walang kamalay-malay at mailigtas ang mga kapwa niya apprentice. Sino ang mag-aakala na mangyayari pala ang ganito? Sa ganitong paraan, tuluyang nabigo ang plano niyang abutan sila nang wala sa oras. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, hindi ako maaaring magtagal dito ng matagal. Dahil si Elder Mold at ang iba pang mga disipulo ay dinala na sa Central Capital, kailangan pa rin nating pag-usapan ito ng matagal. Hindi pa humihina ang boses ni Mateo nang may marinig na tunog ng trompeta mula sa Lavens family tribe sa dekalayuan. Hindi maganda. Masyadong mabilis ang mga galaw ni Benjo. Mukhang natuklasan na niya na may mali kay Froilan at hinahabol niya ito ngayon. Umalis na tayo agad. Sabi ni Mateo. Ang lakas ni Benjo ay mas malakas kaysa kay Froilan. Kahit na nakalusot na si Mateo ngayon, hindi pa rin siya ang katapat ni Benjo. Ang direktang komprontasyon ngayon ay hindi ang kilos ng isang matalinong tao. Hindi kalayuan, naglupa na ang mga ulap ng buhangin. Ang tribo ng pamilya Lavens ay diretsyong nagmamarcha papunta kay Mateo. Labis din na nabalisa si Wang Pan-Ian nang makita ang sitwasyon at sinabing, Junior Apprentice Brother Croswell, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumakas tayo patungo sa direksyon ng Central Capital. Umiling si Mateo at sinabing, hindi. Tatakas tayo patungo sa Level 4 Gale Region. Froilan, ikaw at ang Senior Apprentice Brother Pan ang unang papasok sa Spatial Artifact. Gaya ng sinabi niya, inilipat ni Mateo ang dalawa sa Spatial Artifact. Tiptoang, isinagawa ang Spirit Void Shattering Space, at siya ay naging isang guhit ng asol na usok na sumugod patungo sa mga panlabas na rehiyon ng hangin. Pagkalipas ng 15 minuto, isinama ni Benjo si Hudson kasama ang iba pa at lumitaw sa lugar kung saan naroon si Mateo kanina. Mabagsik na dumura si Benjo at malungkot na sinabi, hindi ko talaga inakalang si Froilan pala ay naging traidor. Bakit? Nanatiling tahimik si Hudson. Ngunit may isa pang tao sa tabi ni Benjo na nagsabi, Benjo, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Ang taong iyon ay tinatawag na Landan. Isa rin siyang eksperto sa 5th level si Transformation Realm tulad ni Benjo. Isinama ng patriarka ang mga eksperto sa tribo at iniwan ang tribo ng pamilya Lavens. Siya at si Benjo ang naging may pinakamalaking lakas sa tribo. Landan, ano ba ang hindi natin dapat pag-usapan, magkapatid? Tumangaw si Landan at sinabing, nang makita ko si Froilan kanina, parang may mali. Pero hindi naman halata, kaya hindi ko rin masyadong pinansin. Kung titingnan mo ngayon, parang talagang bahagyang dumilim ang mukha ni Benjo. Ano talaga? Parang kontrolado siya ng isang tao. Ngayon ko lang naisip, medyo maluwag ang mga mata niya noon. Wala ang enerhiyang iyon dati. Dahil sinabi niyang nasugatan siya dati ng batang iyon sa Endless World, hindi ko masyadong pinansin, sabi ni Landan. Sinasabi mo ba na may nagtanim sa kanya ng selyo ng alipin? Nagulat at nagalit si Benjo. Tumangaw si Landan at sinabing, iyon lang ang makapagpapaliwanag kung bakit niya gagawin ang ganoong kaabnormal na aksyon. Imposible. Nakarating ang batang yun sa Crystal Formation Realm. Paano niya nagawang magtanim ng slave seal kay Froilan? Sigaw ni Benjo kay Landan. Pero habang tumatagal ang pagsigaw niya, mas lalo siyang nakakaramdam ng guilt. Sina Benjo, Hudson, Froilan, at Landan ay magpinsan na lang aking magkasama simula pagkabata. Napakaganda ng kanilang relasyon.
Ngayon, nang marinig na may nagtanim pala ng selyo ng alipin si Froilan, paano siya hindi magagalit? Hindi nagsalita si Landon. Alam niyang naniniwala na si Benjo rito sa kanyang puso. Sa totoo lang, hindi rin siya nag-isip sa lugar na ito nang makita niya si Froilan. Bagamat narinig niya si Benjo na nagsabi noon na si Mateo ay tuso, sa tingin ni Landon, si Mateo ay isa lamang martial artist ng Spirit Condensation Realm. Paano niya nagawang magtanim ng slave seal sa isang martial artist na dalawang pangunahing realm ang mas mataas kaysa sa kanya? Masyadong katawa-tawa iyon. Pero sa ngayon, ito lang ang paliwanag na gumana. Putok. Lumuhad ng bahagya si Benjo sa lupa at inihampas ang isang kamao sa lupa. Namuo ang dilaw na buhangin. Mateo. Kapag nahuli kita, siguradong babalatan ko ang balat mo at bubunutin ang mga litid mo. Nagngalit si Benjo ng kanyang mga ngipin ng may puot at sinabi. Tinapik ni Landon ang balikat ni Benjo at bumaantong hininga, sige, hindi ito ang tamang oras para sabihin ito. Naglaho ang aura ni Froilan pagkarating niya rito. Sa palagay ko, malamang na may dala silang special artifact. Tinanong ko ang mga gwardya. Paglabas ni Froilan, nag-iisa lang siya. Ang aliping may isang braso ay tiyak na nagtatago sa loob ng isang special artifact. Maliwanag, si Landon na ito ay may kakayahan at tuso. Siya ay tiyak na isang nilalang na parang isang matalinong tagapayo sa militar sa tribo ng pamilyang Lavens. Kung hindi maaaring mapapanatag ng patriarka ang kanyang loob sa pamamagitan ng pag-iwan sa tribo sa kanya. Kung ikukumpara, kahit mataas ang lakas ni Benjo sa pakikipaglaban, malinaw na medyo mahina siya sa aspeto ng talino. Dahil sa ganoong pagkausap ni Landon, biglang nagising si Benjo. Dali-dali niyang sinabi, tama. Ang dapat gawin ngayon ay ang hulihin ang batang iyon. Tiyak na puputulan ko siya ng maliliit. Dapat alam na niya na ang grupo ng mga apprentice niya ay dinala na sa Central Capital. Magdadala ako ng mga tauhan para habulin sa direksyong iyon ngayon din. Habang nagsasalita siya, magsasama na sana si Benjo ng mga tauhan at tatango sa direksyon ng sentral na kabisera. Huwag mong ihinto ang mga kabayo mo. Sabi ni Froilan. Ano? Nagtatanong na tanong ni Benjo. Sabi ni Landon, kahit hindi ko pa nakikilala ang Mateo na yan, pero base sa sinabi mo, siguradong tuso at maparaan ang batang yan. Kung ano ang maiisip natin, siguradong maiisip din niya yan. Kung pupunta tayo sa Central Capital, baka iyon na ang gusto niya. Ibig mong sabihin. Papunta siya sa Level 4 Gale Region. Naguguluhang tanong ni Benjo. Tumanggaw si Landon at sinabing, 80% akong sigurado. Sa ngayon, ang matatalinong tao ay hindi pupunta sa direksyon ng Central Capital. Wala itong pinagkaiba sa paghahanap ng sarili nilang kapahamakan. Paano kung ganito, babalik ako at magdadala ng isang Fierce Wind Vulture. Pero, ikaw lang ang makakahabol sa kanya. 347. Sa gitna ng dilaw na buhangin na puno ng kalangitan, isang tao at isang buwiter ang lumipad sa ere habang sila ay naglalakbay. Ang kanilang bilis ay napakabilis. Ang mga Fierce Wind Vulture ay mga katutubong demonic beast na ipinanganak sa Fierce Gale World. Hindi lamang sila nakakalipad sa malalakas na hangin, kundi mga eksperto rin sila sa pagsubaybay. Bihira ang mga mababangges na buwiter sa hangin. Mayroon lamang 2 mababangges na buwiter sa hangin sa tribo ng pamilyang Lavens. Isa ito sa kanila. 2 beses itong umikot sa lugar na hinintuan ni Mateo kanina, pagkatapos ay lumipad ito diretso patungo sa Level 4 Gale Region. Perpekto itong naaayon sa hula ni Froilan nang walang paunang konsultasyon. Naupo si Benjo sa likod ng Fierce Wind Vulture, ang kanyang 2 mata ay lumilingga-lingga sa paligid na parang lawin na gustong hanapin ang figure ni Mateo. Hinabol na niya si Mateo ng 3 araw at gabi ngunit wala siyang nakitang bakas. Pero alam niyang dahil nandito ang Fierce Wind Vulture, hindi makakatakas si Mateo. Sa loob ng 3 araw at gabing ito, ang mabangis na buwiter ay ilang beses na napaikot. Muntik na niya itong matagpuan ngunit sa isang maliit na pagkakataon ay hindi niya ito naabutan. Malinaw na alam na ni Mateo na may sumusubaybay sa kanya. Pero ito mismo ang dahilan kung bakit mas lalong lumakas ang intensyong pumatay ni Benjo.
Dahil ang pagtakas ni Mateo ay lubos na pinupuntirya. Lahat sila ay mga paraan upang madaling mailigaw ang Fierce Wind Vulture. Hindi maaaring alam ni Mateo ang mga pamamaraang ito ng mas maaga. Kay Froilan lang niya maaaring natutunan ang mga ito. Talagang tinatrato ng lalaking ito si Froilan na parang alipin na kailangang utusan. Punk, maghintay ka lang. Hanggat nahanap kita, hindi kita hahanapin na mabuhay o mamatay. Gusto kong makita kung gaano katagal tatagal ang enerhiya ng iyong asensya. O baka naman, subukan mong tumakas papunta sa rehiyon ng level 5. Malamig na sabi ni Benjo nang may malamig na ngisi. Sa sandaling ito, nagbago ang mukha ni Benjo. Hindi mabilang na mga talulot ng bulaklak ang lumutang pataas sa kalangitan mula sa alam ng Diyos kung kailan at pinalibutan ang Benjo ng patong-patong. Ang mga talulot ng bulaklak na ito ay hindi talaga nagkalat kahit kaunti sa gitna ng malakas na hangin ng level 4 at humampas patungo sa Benjo. Nang makita ang eksenang ito, hindi nagulat si Benjo kundi natuwa. Hey, sa wakas ay hindi mo na mapigil ang kumilos. Mukhang naabot mo na ang iyong limitasyon, no? Kung magpapatuloy ka sa pagtakbo, malamang na wala ka ng lakas para umatake, di ba? Gayunpaman. Nanlaki ang mga mata ni Benjo nang sabihin niya ito sa seryosong boses, ang isang bagong pasok na batang lalaki sa Crystal Formation Realm ay kayang gamitin ang enerhiya ng langit at lupa. Talagang ikinagulat ko ito. Dapat sana ay nahulog na si Froilan dito, di ba? Masasabing napakalakas ng talento ni Benjo sa pakikipaglaban. Mula pa lamang sa galaw na ito, Thousand Flowing Petals, natukoy na niya ang dahilan kung bakit natalo si Froilan. Ginagamit mo ba ang ataking ito para harapin ako? Hehe, medyo wala ka pa ring karanasan. Pagkatapos magsalita, biglang sumabog ang aura ni Benjo. Ang makapangyarihang aura ay tinangay ang mga talulot ng bulaklak na pumuno sa kalangitan. Sa isang kisap mata, natapos na ni Benjo ang pagtitipon ng enerhiya ng langit at lupa. Para lamang makita siyang dahan-daang lumakad, at ang kanyang buong katawan ay pumailang lang sa ere, lumilipad palayo sa Fierce Wind Vulture. Ang dragon na may baha ay pumunta sa dagat. Umungol ng malakas si Benjo. Habang ibinubuntin ang isang kamao, sunod-sunod na tunog ng hangin ang umalangaw-ngaw, tumatama sa mga talulot ng bulaklak na puno ng kalangitan hanggang sa Maduraj ang mga ito. Isang suntok lang mula kay Benjo ang nagpasabog sa Thousand Flowing Petals na pinatigas ni Mateo. Ang lakas ng isang kamao ay napakalakas. Magiging duwag ka pa rin, Mateo. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa aking Five-Finger Mountain? Malakas na sigaw ni Benjo at diniin si Mateo. Ugong. Isa na namang suntok ang sumalpok. Nagkalat ang ektarya-ektarya ng mga talulot ng bulaklak. Hahaha. Para magamit ang enerhiya ng langit at lupa sa Crystal Formation Realm, inaamin kong isa kang kakaibang henyo na nakita ko. Pero, kailangan mong mamatay ngayon. Muling malakas na sigaw ni Lanbao habang sumusuntok ng una. Ugong. Isa na namang suntok. Si Froilan ay kapatid ko na lumaki kasama ko simula pagkabata. Nangangahas ka pa talagang lagyan siya ng slave seal. Papaisipin kitang sana'y mamatay ka na lang. Sa bawat suntok niya, may binibigkas si Benjo. Ito ay para pukawin si Mateo at para rin mailabas ang balak na pumatay sa kanyang puso. Pero sa sandaling iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Benjo. Ang walang katapusang mga talulot ng bulaklak ay tuluyang umalis sa kanya at nilamon siya patungo sa mabangis na buwitring hangin. Lumalabas na hindi pala si Benjo ang pakay ni Mateo kundi ang Fierce Wind Vulture. Bata, ang lakas ng loob mo. Balisa at galit na sigaw ni Benjo. Ang tatlong suntok ni Benjo kanina ay napakalakas. Hindi talaga kayang tiisin ng Fierce Wind Vulture ang kanyang mga atake. Kaya naman lumipad siya palayo sa Fierce Wind Vulture. Ngunit hindi niya inaasahan na mabibigo sa pukana ni Mateo na akitin palayo ang tigre. Ngayon, kahit gaano pa kabilas ang kanyang mga galaw, hindi rin niya ito maaabutan. Ang walang katapusang mga talulot ng bulaklak ay nakabalot na sa Fierce Wind Vulture. Kahit na mas malakas pa ang kanyang kamao, paano nito magagawang pasabugin ang lahat ng mga talulot ng bulaklak? Pero bakit naman aabalahin ni Mateo ang damdamin ni Benjo?
Ang pakay niya ay ang Fierce Wind Vulture na iyon simula pa lang. Ang Fierce Wind Vulture ay isa lamang tier 3 demonic beast. Paano ito magiging kapantay ng Thousand Flowing Petals? Libong umaagos na talulot, pugutan mo ng ulo. Biglang sumulpot si Mateo mula sa dilaw na buhangin at malakas na umungol. Ang walang hanggang mga talulot ng bulaklak ay parang napakaraming maliliit na talam na humihiwa patungo sa Fierce Wind Vulture na iyon. 2 minute. Mahinang sigaw ng Fierce Wind Vulture at desperadong ikinumpas ang mga pakpak nito, sinusubukang itaboy ang mga talulot ng bulaklak na ito. Pero nakalulungkot, hindi ito mga ordinaryong talulot ng bulaklak, kundi mga nabuo mula sa enerhiya ng langit at lupa. Ang bawat talulot ay lubhang nakabibighani ngunit mapanganib din. Sa gitna ng malalakas na hangin, para lamang makarinig ng mga tunog ng paghihiwa na paparating. Nang magkalat ang mga talulot ng bulaklak, tanging mga balahibo na pumupuno sa kalangitan at ang Fierce Wind Vulture na nababalutan ng mga mantsa ng dugo ang natira. Umihip ang malalakas na hangin, at ang mga balahibo ng ibon ay nilipad palayo kasabay ng hangin na nagmumukhang napakaganda. Kaagad pagkatapos, isang kalabog ang narinig. Bumagsak sa lupa ang bangkay ng mabangis na buwiter. Nang makita ni Benjo ang eksenang ito, ang kanyang mukha ay matagal nang naging kasing itim ng ilalim ng kawali. Ang bawat Fierce Wind Vulture ay napakahalaga. Pinatay talaga ito ni Mateo na parang pagpatay ng manok. Nakatayo sa ere si Benjo, mukhang isang galit na Diyos ng demonyo. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa pamamagitan ng pagpatay sa Fierce Wind Vulture? Binigyang diin ni Benjo ang bawat salita habang sinasabi niya kay Mateo. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, huwag kang mag-atubiling habulin at tingnan mo. Pagkatapos magsalita, itinago ni Mateo ang kanyang mahabang espada at tumalikod para tumakas. Ang ikatlong patong ng Spirit Void Shattering Space ay ipinakita ng buong lakas, at agad na naglaho ng walang bakas. Nang makita ni Benjo ang bilis ni Mateo, palihim siyang nagulat. Agad siyang hindi naglakas loob na maging pabaya at habulin ito ng napakabilis. Itong lalaking to, posible kayang umasa lang siya sa isang pares ng paa at umikot kasama ko ng 3 araw at 3 gabi. Naisip ni Benjo ang posibilidad na ito at sa loob-loob ay nabigla siya. Bagamat ang Fierce Wind Vulture ay isang tier 3 demonic beast, ang bilis ng paglipad nito sa malalakas na hangin ay hindi mas mabagal kaysa sa mga martial artist ng Sea Transformation Realm. Mas mabilis pa ito kaysa sa mga martial artist ng first level at second level Sea Transformation Realm. Pero hindi ba talaga kayang abutin ng ganoong kabilis ang pares ng mga binti ni Mateo? Gaano ba kabilis ang bilis ng punk na ito? Natural na hindi na kailangang sabihin pa ang bilis ni Benjo. Hindi na kayang sundan ni Chester at John Woo ng third level Sea Transformation Realm ang bilis niya. Makikita kung gaano siya kabilis. Nakita ni Benjo na kahanga-hanga ang bilis ni Mateo at hindi na rin siya naglakas loob na pigilan pa ang sarili sa oras na ito. Hinabol niya si Mateo gamit ang sarili niyang pinakamataas na bilis. Patay na ang Fierce Wind Vulture. Kung nawala ni Benjo si Mateo, malamang hindi na niya ito mahahanap muli. Bagamat ang kasalukuyang bilis ni Mateo ay lubhang kahanga-hanga, ang distansya ng dalawang tao ay patuloy pa ring lumiliit. Unti-unti, nakikita na ni Benjo ang likurang bahagi ni Mateo. Isang bahid ng ngisi ang biglang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Takbo ka nga. Takbo ka lang. Titingnan ko kung saan ka makakatakbo. Sabi ni Benjo na may nakakapangilabot ng ngisi. Gayunpaman, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung paano, nakita niyang muling hinaila ni Mateo ang distansya mula sa kanya gamit ang isang iglap. 348. Bagamat isang malapitang martial artist si Benjo, ang kanyang kamao ay kayang umatake mula sa malayo. Hanggat nakapasok si Mateo sa kanyang attack range, hindi na siya kinailangang habulin ni Benjo para lang matamaan siya. Pero nang halos makapasok na si Mateo sa kanyang attack range, mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang bilis. Labis na ikinalungkot ni Benjo kaya't muntik na siyang mabulunan. Itong batang to, ilang barahan na ba ang hindi niya nalaro? Paano nangyaring ganito kabilis ang isang first level Crystal Formation Realm? Pakiramdam ni Benjo ay hindi niya ito maintindihan. Pero ito ay isang katotohanan.
Wala rin siyang pagpipilian kahit hindi niya maintindihan. Para sa isang karakter na dating Alchemy Emperor, hindi inaasahan ang hindi pag-unawa ni Benjo sa sitwasyon. Pagpasok sa mahiwagang kaharian sa pagkakataong ito, gumawa si Mateo ng sapat na paghahanda. Bago umalis, gumastos muna siya ng 500,000 puntos at ginamit lahat ng ito para ipalit sa tier 3 medicinal herbs para mapino ang mga medicinal pills. Sa 3 araw at gabing paghabol kanina, pinapagana ni Mateo ang kanyang essence energy sa buong oras para isagawa ang Spirit Void Shattering Space. Ang pinakasapat na paghahanda na ginawa niya sa biyaheng ito ay ang mga tabletang pampagaling para sa essence energy. Kasabay noon, lumunok siya ng mga tabletang pampagaling at tumakbo hanggang ngayon. Umaasa sa kaalaman ng Fierce Wind Vulture na nakuha niya mula kay Froilan, pilit siyang umikot kasama si Benjo sa loob ng 3 araw at gabi. Pero ito na ang hangganan. Masyadong mabilis ang bilis ng Fierce Wind Vulture. Kahit na ang bilis ng paggalaw ni Mateo ay hindi kayang abutin ng langit, ang kakayahang makatagal hanggang ngayon ay napakapambihira na. Alam ni Mateo na hindi siya makakatakas, kaya't nagplano siyang patayin ang Fierce Wind Vulture. Pero pagkatapos mapatay ang Fierce Wind Vulture, kailangang direktang harapin ni Mateo si Benjo. Sa kasalukuyan niyang lakas, hindi talaga siya ang katapat ni Benjo. Ang laban kanina ay malinaw na nagpakita rin ng maraming problema. Ang 1,000 flowing petals na kayang daijin at patayin si Froilan ng biglaan ay hindi naging epektibo laban kay Benjo. Kaya iisa lang ang paraan niya, ang tumakbo. Kung ikukumpara ang mga teknik sa paggalaw, si Mateo ay bahagyang mas mababa pa sa Fierce Wind Vulture, lalo na kay Benjo. Kahit na ito ay enerhiya ng asensya o pag-unawa sa konsepto ng hangin, hindi kayang tapatan ni Mateo si Benjo. Pero, may gamot si Mateo. Tier 3 na tabletang panggamot, Haste Pill. Ang Haste Pill na ito ay talagang napakalakas kumpara sa Tier 3 medicinal pills. Kaya nitong doblehin ang bilis ng isang martial artist sa pamamagitan ng pagpapasigla sa mga meridian at acupoint sa katawan ng martial artist. Tanging si Mateo lamang ang makakapagpino ng ganitong kalaking epekto ng medisina. Sa pagpapalit ng isang alchemy grandmaster, malamang ay hanggang sa pinakamataas lang ang kaya niyang pinino, na may 50% na pagtaas lamang ng bilis. Siyempre, ang 50% na pagtaas ng bilis ay napakahirap na sa pangkalahatang kahulugan. Maliban na lang sa ang mga haste pills na pinino ni Mateo ay pawang mga superior grade na medicinal pills. Ang Essence Energy Ignition sa ilalim ng Transmission Concept, kasama ang Spirit Void Shattering Space Movement Technique, at ang superior grade na haste pills, ay direktang nagpabilis kay Mateo ng ilang beses kumpara sa normal. Binuksan niya agad ang distansya sa pagitan ni Benjo. Kasalukuyang parang gusto ni Benjo na samuka ng dugo. Pinanood niya si Mateo na papasok sa kanyang saklaw ng pag-atake, ngunit agad siyang napigilan nito. At ang teknik sa paggalaw ni Benjo ay napabilis na. Sa pagtingin, ang distansya sa pagitan niya at ni Mateo ay lalong lumalawak. Ang isang 5th level si Transformation Realm na naglakas loob na makahabol sa isang 1st level Crystal Formation Realm. Kahit anong tingnan ang eksenang ito, medyo nakakatawa pa rin. Talagang may kakaibang mystic art ang batang ito. Hindi niya talaga kayang panatilihin ito ng matagal. Hindi ako makapaniwala na kaya mong panatilihin ang ganitong bilis. Naisip ni Benjo sa sarili. Gayunpaman, labis na ikinadismaya ni Benjo ang resulta. Tumakbo ang pares ng mga binti ni Mateo na parang hindi nila naranasan ang pagod. Lumipas ang kalahating araw, hindi lang nabigo si Benjo na maabyutin si Mateo, kundi nakabukas pa siya ng napakalawak na distansya. Hindi mapigilan ni Benjo ang labis na pagkabalisa. Kung mawawala ang kanyang pananaw kay Mateo, sa sitwasyong ito kung wala ang Fierce Wind Vulture, hindi niya talaga masusubaybayan si Mateo. Sus Mariosep! Anong klaseng evil art ang ginamit ng batang to? Nagagawa niya palang mapanatili ang ganitong bilis ng ganito katagal. Hinding-hindi, mawawala siya sa akin kung magpapatuloy ito. Sige lang. Patayin ko ang batang to. Nagpa siya si Benjo. Kinagat niya ang sarili niyang dila at nilunok ang isang patak ng mahalagang asensya ng dugo sa kanyang tiyan. Ang sungit na batang ito. Para talagang masunog ang mahalagang dugo ko. Kapag nahuli kita, tiyak na pagsisisihan mo ang pagsilang mo sa mundong ito. Nagngalit si Benjo sa puot at sinabing.
Napakahalaga ng mahalagang dugo ng mga martial artist. Kapag nawala na ito, magiging napakahirap ng palitan ito. At nang lumampas na sa isang tiyak na dami ang pagkawala ng mahalagang asensya ng dugo, naharap pa nga sa panganib ang martial artist na bumagsak ang cultivation realm. Nang umabot na sa kanyang tiyan ang mahalagang asensya ng dugo, agad na bumilis ang takbo ni Benjo. Sa ilalim ng isang mabangis na habulan, unti-unti niyang nabawasan ang distansya sa pagitan nila ni Mateo. Bukod dito, natuklasan ni Benjo sa kanyang tuwa na unti-unting bumabagal ang bilis ni Mateo. Dahil sa mga pagbabagong ito, tila hindi maiiwasan ang paghabol kay Mateo. Brat, sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi mo na kayang tiisin pa, di ba? Haha. Mamatay ka na. Palihim na nag-ipon ng lakas si Benjo at naghandang bigyan si Mateo ng isang nakamamatay na suntok. Pero sa sandaling ito, muling tumaas ang bilis ni Mateo at bumalik sa bilis noong una pa lang. Ang esensya ng dugong sinunog ni Benjo ay unti-unting ibinubuga. Ang kanyang bilis ay natural ding bumabagal ng bumabagal. Ang bilis ng dalawang tao, isa sa unahan, ang isa sa likuran, ay halos pareho. Pero sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakakita ng malinaw si Benjo. Nakalunok si Mateo ng dalawang magkasunod na tableta ng gamot ngayon lang. Hindi niya namamalayang naisip niyang isumpa ang kanyang ina. Ano kayang gamot ang nak-a ng batang ito? Para magkaroon pa ng ganitong kalaking epekto. Kasabay noon, sina Mateo at Benjo, magkasunod, ay mabilis na tumakbo sa loob ng mapanglo at walang nakatirang level 4 Gale region. Kung minsan, mas mabilis ng kaunti si Mateo, kaya nahuhuli si Benjo. Minsan naman, mas mabilis ng kaunti si Benjo, halos maabyute niya si Mateo. Minsan, muntik nang makapasok si Benjo sa atake, ikinabahala niya si Mateo hanggang sa pinagpawisan din siya ng malamig. Mula noon, hindi na naglakas loob si Mateo na maghintay hanggang sa humupa ang epekto ng gamot bago niya inumin ang haste pill. Hanggat bahagyang bumaba ang kanyang bilis, agad siyang makakalunok ng isa. Ang dalawa, habang nagkakarera, ay tumakbo ng walang tigil ng ganito sa loob ng isa pang 3 araw at 3 gabi. Hindi na nila matindaan ng eksakto kung gaano kalayo ang kanilang natakbuhan. Ngunit ramdam nila ang paglakas ng hangin. Malapit na silang pumasok sa level 5 Gale region. Ang level 5 Gale region ay isang bawal na lugar para sa mga martial artists ng Crystal Formation Realm. Kahit ang isang eksperto sa si Transformation Realm tulad ni Benjo ay hindi rin ang ahas na pumasok ng malalim. Kapag lumampas na ito sa limitasyon ng kanyang kakayahan, ang magiging resulta ni Benjo ay ang pagdurog din ng mga talim ng hangin. Mateo, nandyan ang level 5 Gale region. Titingnan ko kung saan ka pa makakatakbo. Dapat mo ring malaman na ang level 5 Gale region ay isang bawal na lugar para sa Crystal Formation Realms. Pinapayuhan kita na hayaan mong mahuli ka ng masunurin ng hindi lumalaban. Gagawin kong madali ang lahat para sa iyo. Sigaw ni Benjo. Nako! Sa tingin mo ba ay tanga ako? Mas gugustuhin ko pang mamatay sa buhos ng bagyo kaysa tumigil. Sumuko ka na lang dito. Kung may kakayahan ka, habulin mo. Tingnan ko kung gaano karaming blood essence ang kaya mong sunugin. Narinig ko ang boses ni Mateo mula sa malayo. Sa totoo lang, sa oras na ito, sina Mateo at Benjo ay papalapit na sa kanilang limitasyon. Kahit na ang medicinal pill ni Mateo ay hindi na kayang kainin, imposible pa rin na patuloy na kumain ng walang humpay. Bukod pa rito, halos maubos na ang haste pill sa kanyang mga kamay. Sa ganitong uri ng pagtakbo araw at gabi, nakakain si Mateo ng hindi bababa sa 20 haste pills. Nasa limitasyon na ang bigat ng kanyang katawan. Hindi rin naman ganoon kaganda ang sitwasyon ni Benjo. Halos 10% na ng dugo niya ang nasunog niya. Ito na ang kanyang limitasyon. Kung masusunog pa siya, nanganganib siyang bumagsak ang kanyang kaharian. Isa pa, sa sobrang kaba at kaba niya, naabot na rin niya ang limitasyon niya. 349. Sa kasalukuyan, ang kanilang bilis ay lubhang nabawasan kumpara dati. Ang bigat sa kanilang mga katawan ay nasa limitasyon na. Ngayon, naglalaban sila kung kaninong lakas ng loob ang mas matibay. Kung sino ang humupa, ang kabilang partido ang mananalo. Kung ikukumpara, medyo mas mahirap si Mateo.
Dahil sa dagdag na 3 araw at gabi mula kanina, tumakbo na siya ng walang tigil sa loob ng 6 na araw at gabi. Ang sunod-sunod na pag-inom ng 20 haste pills ay hindi lamang nakapagpababa ng kanyang lakas, kundi nakapagpababa rin ng malaki sa epekto ng mga medicinal pills. Pero kahit anong mangyari, hindi niya mailabas ang buntong hininga niya. Dahil ang kapalit nito ay kamatayan. Nako, ayaw mo na ba talagang mabuhay? Nandyan sa unahan ang level 5 Gale region. Gamit ang lakas mo, ang pagpasok mo ay tiyak na kamatayan. Sigaw muli ni Benjo. Tumigil ka na sa kakaiyak. Habulin mo kung may kakayahan ka. Kung wala kang kakayahan, tumahimik ka na lang para sa munting Panginoong ito. Hindi ako titigil. Nagngingit-ngit si Mateo at sinabing. Hindi rin inakala ni Mateo na ganito pala katigas ang ulo nitong si Benjo, para habulin ito ng isang hingal lang. Napailing na lang siya at samahan ito hanggang sa huli. Pero sa pagkakataong ito, hindi na bumuhos ang matinding pang-aabuso ni Benjo. Matapos manahimik sandali, muling sinabi niya, "Bata, inaamin kong isa kang walang kapantay na talento. Hanggat handa kang sumali sa aming Fierce Gale World, kaya kong kalimutan ang mga nakaraan. Bukod pa rito, irerekomende kita kay Lord Wind Emperor. Gamit ang talento mo, maaaring tanggapin ka ni Lord Wind Emperor bilang isang disipulo. Sa oras na iyon, masisiyahan ka sa walang limitasyong cultivation resources." Nag-isip din sandali si Mateo sa kanyang tabi. Binuka niya ang kanyang bibig para magtanong, "Totoo ba ang sinabi mo?" Nang maramdaman ni Benjo na may pag-asa, hindi niya maiwasang matuwa sa kanyang puso. Siyempre totoo. Maaari mong gamitin ang enerhiya ng langit at lupa sa Crystal Formation Realm. Sa hinaharap, tiyak na isa kang walang kapantay na powerhouse. Bakit mo kailangang tapusin ang iyong sarili dito? Si Lord Wind Emperor ay isang powerhouse ng Boundless Realm. Sa kanyang pag-aayos, maaari ka pang magkaroon ng posibilidad na maging ang susunod na henerasyon ng Wind Emperor. Iyan ay isang powerhouse ng Boundless Realm. Sa Lower Realms, Boundless Realm, ang dalawang salitang ito ay kumakatawan sa paghamak sa mundo. Sumisimbolo ito ng kagandahan at talento. Sumisimbolo ito ng kalungkutan sa tuktok. Walang sino man ang makakapigil sa tukso ng Boundless Realm. Lalo na si Mateo na kasalukuyang nasa isang desperadong sitwasyon. Ang pangakit ng Boundless Realm ay maaaring magdulot ng mas matinding epekto. Hindi lang talaga alam ni Benjo na ang Boundless Realm ay halos kapareho lang ng utot sa mga mata ni Mateo. Kung hindi niya papansinin ang pag-unawa sa mga konsepto, hindi maglalaan si Mateo ng masyadong maraming oras para mag-cultivate patungo sa Divine King Realm. Napakagaan sa paningin niya ang Boundless Realm. Kung gayon, manampa ka ng isang panunumpa ng langit na daw. Doon lang ako maniniwala sa iyo. Bahagyang nagatubili si Mateo. Tuwang-tuwa si Benjo nang marinig niya iyon. Ngunit walang pakialam niyang sinabi, "Hindi problema iyon. Paano kung huminto muna tayo? Ang susunod ay ang level 5 Gale region na. Sige. Bibilang ako hanggang 3. Sabay tayong titigil." Sabi ni Mateo. Sige. Kumikinang si Benjo sa napakaliwanag na liwanag. Ginawa niya ang lahat para pigilan ang balak pumatay sa kanyang puso, habang palihim niyang ginagamit ang lahat ng enerhiya ng kanyang katawan at naghanda para bigyan si Mateo ng isang tiyak na suntok. 1, 2. Dahan daw ang narinig ang boses ni Mateo. Inipon na ni Benjo ang momentum ng kanyang kamao. Hintayin na lang niyang huminto si Mateo at agad itong sisubog at papatayin siya. 3. Pero nang magbilang siya hanggang 3, sumubo pa si Mateo ng 2 pang gamot. Hindi lang siya tumigil, kundi mas bumilis pa ang takbo niya. Akala ni Benjo ay natukso na si Mateo at matagal na niyang sinugod ang kanyang kamao ng buong lakas. Nang makita ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata ni Benjo at dali-dali niyang winasak ang naipon na enerhiya ng asensya gamit ang puwersa. Gayunpaman, ang malakas na negatibong reaksyon ay nagdulot pa rin kay Benjo ng ilang panloob na pinsala. Dahil dito, naapektuhan din ang bilis ni Benjo. Sabay-sabay na muling naglayo ang dalawa. Labis ang galit ni Benjo dahil dito hanggang sa maglabas siya ng tunog ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Sinasadya talaga ng batang ito. Niloko mo ako.
Galit na sigaw ni Benjo. Hindi ka ba tumigil din? Bakit hindi ikaw ang nanloko sa akin? Kumain ka na naman ng gamot. Paano kung tumigil ka muna? Titigil ako kapag tumigil ka na. Paano nagawang tumigil ni Benjo? Ang batang ito ay puno ng mga panlilinlang na hindi mapagkakatiwalaan. Pero malapit na silang pumasok sa level 5 Gale Region maya-maya. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang pagpasok sa level 5 area ay lubhang mapanganib. Kung talagang hindi pinansin ni Mateo ang buhay niya at pumasok, papasok ba siya o hindi? Kasalukuyang tumatakbo ng mabilis si Mateo nang biglang may umihip na malakas na hangin, sinakal siya hanggang sa umubo siya at muntik ng matamba sa lupa. Sas! Ang lakas ng hanging storm nitong level 5 Gale Region ay wala na talaga sa dating antas gaya ng dati. Sa wakas, nakapasok na si Mateo sa level 5 Gale Region. Ayon sa sinabi ni Froilan, ang level 4 Gale Region hanggang level 5 Gale Region ay isang malaking pagbabago. Ang lakas ng hanging level 5 ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Kahit ang si Transformation Realm ay hindi nang ahas na padalos-dalos na pumasok sa loob. Malapit nang magmaterialize ang mga talim ng hangin ng level 5 Storm Wind. Ang mga martial artist na nasa loob ay parang nakalagay sa isang walang hangganang pormasayo ng talam. Bukod pa rito, ang mga hanging antas 5 ay maaari pang makabawa sa enerhiya ng mga martial artist na nagtatanggol sa kanilang sarili. Kung magtatagal sila ng masyadong matagal, tiyak na mamamatay sila ng walang libingan. Gamit ang lakas ni Froilan, isang araw lang ang kanyang lakas ng loob na manatili sa level 5 Gale Region. Kung mas matagal pa, hindi na siya makakaalis. Ngayong naranasan na ito mismo ni Mateo, parang hindi na kasing ganda ng isang engkwentro ang reputasyon nito. Hindi mababa ang pagkaunawa ni Mateo sa konsepto ng hangin. Pero kahit na ganoon, pakiramdam niya ay mas marami siyang nakain kaysa sa kaya niyang nguyain. Pero, hindi na siya maaaring bumalik. Ang kaya na lang niyang gawin ay tumakbo papasok sa loob. Nang makita si Mateo na sumusulpot ng una sa level 5 Gale Region, kumurap ang ekspresyon ni Benjo. Bahagyang nag-alangan, nagngingit-ngit din siya at sumugod. Sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang katawan, maaari siyang manatili kahit isang araw lang sa loob ng level 5 Gale Region. Kung hindi niya mapatay si Mateo sa loob ng isang araw, magiging napakasama na magiging resulta para isipin. Pagpasok sa level 5 Gale Region, wala nang ibang paraan para maka-address si Benjo. Pero nang makapasok siya sa level 5 Gale Region, nagulat si Benjo. Nawala si Mateo. Nawala na talaga sa paningin niya si Mateo. Paano ito naging posible? Ang pagpasok niya at ni Mateo sa level 5 Gale Region ay kasing oras lang ng pagkakaiba ng paa sa harap at paa sa likuran. Paano siya mapapaalis ni Mateo sa ganoong kaikling panahon? Bigla na lang, isang uri ng emosyon na tinatawag na takot ang bumalot mula sa kaibuturan ng puso ni Benjo. Ang paghabol kay Mateo nitong mga nakaraang araw ng walang pahinga at pagkawala pa ng halos 10% ng kanyang mahalagang dugo, masasabing pagbuhos talaga ito ng dugo ng isang tao. At ngayon, nawala na talaga sa kanya si Mateo. Parang sugarol si Benjo ngayon. Sa mga araw at gabing ito, unti-unti niyang itinaya ang sarili niyang kapalaran. Ngayon, bigla niyang natuklasan na nawala na pala ang lahat sa kanya ngunit wala naman siyang nakuha. Ang ganitong pakiramdam ay parang bigla ang pagkahulog sa impyerno. Ang ganitong uri ng pag-aalinlangan at kawalan ng lakas ay nagparamdam sa kanya ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Mateo. Umungol si Benjo sa malalakas na hangin. Ngunit ang sumagot sa kanya ay ang sipol lamang ng malalakas na unos. Agad na namula ang mga mata ni Benjo. Nagngingit-ngit siya at sinabing, hindi ako naniniwala dyan. Ikaw, isang first-level crystal formation realm, ay kayang umakyat sa kalangitan sa level 5 Gale Region na ito. Kahit na kailanganin kong maghukay ng 3 talampakan sa ilalim ng lupa ngayon, huhukayin din kita palabas. Kung may kakayahan ka, huwag kang magpira-piraso dahil sa malalakas na hangin. 350. Tumakbo ng mabilis si Benjo na parang baliw, gustong hanapin ang anino ni Mateo. Pero para bang nawala na lang sa ere si Mateo. Kahit anong paraan niya ilabas ang kanyang nararamdaman, wala pa ring tao sa paligid.
Arg! Mateo! Lumabas ka rito para sa akin. Sigaw ni Benjo na parang mabangis na hayop. Wala pa ring sumasagot sa kanya. Para bang siya na lang ang natitirang tao sa buong mundo. Nawalan na ng pag-asa si Benjo. Naguguluhan siya at hindi niya maisip kung paano nawala si Mateo. Malinaw na nasa loob ng kanyang pananaw si Mateo sa buong oras. Bakit siya biglang nawala? Mula sa gilid ng kanyang mga mata, tila may natuklasan si Benjo. Habang papalapit siya para tingnan, napansin niyang may bahid ng dugo ang lupa. Haha! Lumalabas na sa sobra ang kanyang paghanga sa sarili niyang lakas kaya tinangay siya ng malalakas na hangin. Talagang tinakot niya itong ama mo. Pero, kahit na mapire-piraso ka pa ng malalakas na hangin, gusto ko ring makita ang bangkay mo. Hindi pa natutuyo ang mga mantsa ng dugo sa lupa. Malinaw na tumulo lang ito. Sina Benjo at Mateo lang ang naroon, ang 2 taong ito. Sino pa kaya ang mga mantsa ng dugo kundi ang kay Mateo? Nang makita ang mga bakas ng dugo, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Benjo. Masyadong mabilis na bumaliktad ang sitwasyon, kaya naman nakaramdam ng pagkailang ang isang eksperto sa sea transformation realm na tulad ni Benjo. Naghihintay pa rin siya sa impyerno kanina. Ngayon, bigla na lang siyang lumipad papuntang langit. Habang naglilibot ng tingin, sa wakas ay nakita si Benjo ng isa pang bahagi ng mga mantsa ng dugo at hindi niya napigil ang matuwa. Sinundan niya ang direksyon ng mga mantsa ng dugo at hinabol ito. Ang mga mantsa ng dugong iyon ay talagang iniwan ni Mateo. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat na dulot ng mga wind blades. May mga bahid ng dugo ang kanyang mga braso, binti, dibdib, likod, at maging ang kanyang mukha. Lahat ng ito ay mga sugat na iniwan ng mga talim ng hangin. Basang-basa na ng sariwang dugo ang damit ni Mateo, at mukhang nakakatakot. Pero tila walang kaalam-alam si Mateo sa lahat ng ito. Parang hindi niya nararamdaman ang sakit. Sa sandaling ito, hindi tumatakbo sa lupa si Mateo kundi tinangay pataas ng malalakas na hangin. Parang papel na lumipad ang katawan ni Mateo kasabay ng malalakas na hangin, tila ba nawala na siya ng kontrol sa kanyang katawan at tanging ang mga kapritsyo ng malalakas na bagyo ang kaya niyang gawin. Pero nang tingnang mabuti, tila bahagyang umuuga ang katawan ni Mateo kasabay ng ritmo. Kahit napakaliit ng lawak na iyon, napakaliit hanggang sa hindi napapansin, talagang gumagalaw siya. Kung nandoon lang si Benjo, siguradong tatalon siya sa sobrang tuwa. Dahil binawi na ni Mateo ang enerhiya ng protective essence. Sa kasalukuyan, wala siyang proteksyon. Ang pagtanggal ng enerhiya ng protective essence sa level 5 Gale region ay hindi naiiba sa pagpapakamatay. Ang mga laganap na espada ng hangin ay kayang durugan ang mga martial artist na maging meat paste anumang oras. Kahit para sa mga martial artist ng Fierce Gale World na araw-araw na nabubuhay sa malalakas na hangin, walang nang ahas na gawin ito. Pero hindi lang iyon nagawa ni Mateo, kundi matigas pa ang ulo niyang nakaligtas hanggang ngayon. Bagamat ang mga sugat sa kanyang katawan ay mukhang napakatindi at nakakagulat, walang duda na buhay pa rin siya. Hinabol ni Froilan ang mga mantsa ng dugo hanggang sa dulo. Ang unang tuwa ay naging pagdududa. Pagkatapos, ito ay napalitan ng isang nakakabahalang pakiramdam. Habang palalim ang kalaliman, lalong tumitindi ang nakakatakot na pakiramdam na iyon. Malinaw na hindi namatay si Mateo. Kung talagang mawala ng resistensya si Mateo, malapit na siyang madurage ng mga nagkatawang-tawang wind blades na ito. At ang mga mantsa ng dugo sa lupa ay ilan lamang sa mga batik at mantsa. Parang tumulo ito mula sa ilang maliliit na sugat. At habang nagmamaneho siya, natuklasan niya na ang mga mantsa ng dugo sa lupa ay unti-unting nababawasan. Noong nagsisimula pa lang siya, may mga mantsa ng dugo na kasinlaki ng 2 palad sa lupa. Kalaunan, unti-unti itong naging kasinlaki ng 1 palad. Pagkatapos, sa likuran, mayroon na lamang mga mantsa ng dugo na kasinlaki ng itlog ng manok. Ano ang ipinakita nito? Ipinapakita nito na ang mga sugat ni Mateo ay kasalukuyang naghihilom. Huminga ng malalim si Benjo at pilit na nag-ipon ng essence energy para mapataas ang bilis at tugisin siya. Gusto niyang makita kung anong mapanlinlang na panlilinlang ang sinasadyang ginagawa ni Mateo. Kalahating araw matapos makapasok sa level 5 Gale region, sa wakas ay nakita ni Benjo si Mateo na lumulutang sa ere.
Nang lumitaw si Mateo sa harap ni Benjo, hindi kayang ilarawan ng mga salita ang pagkamangha sa kanyang puso. Natuyo na ang mga mantsa ng dugo kay Mateo. Ngunit ang miserableng pakiramdam na iyon ay nagmumula mismo sa kanyang harapan. Maliban na lang, hindi talaga matuwa si Benjo nang makita niya ang kalunos-lunos na anyo ni Mateo. Dahil hindi iyon ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay naiintindihan talaga ni Mateo ang konsepto ng hangin sa Level 5 Gale Region. Ang pag-unawa sa konsepto ng hangin ng mag-isa ay hindi kahanga-hanga. Masasabing ang mga martial artist ng Fierce Gale World ay walang tigil na nauunawaan ang konsepto ng hangin simula pa noong sila ay isinilang. Pero wala pang sino man ang gagamit ng ganitong uri ng nakakabaliw na paraan para umintindi ng mga konsepto. Tinatanggal ang enerhiya ng protection na asensya upang hayaang malantad ng lubusan ang kanilang mga katawan sa malalakas na hangin. Walang sino man ang nang-ahas na subukan ang ganitong uri ng paraan ng pagpapakamatay sa cultivation. Kahit hindi mo sabihin ito ang Level 5 Gale Region, kahit sa Level 4 o kahit sa Level 3 Gale Region ay wala talagang taong gagawa ng ganito. Pero ganoon lang ang ginawa ni Mateo. Hindi lang niya nagawa iyon, nakaligtas pa siya ng maayos at maayos hanggang ngayon. Ito ay tunay na isang bagay na hindi maintindihan. Kung walang enerhiyang asensya na nagpoprotekta sa katawan, paano naiwasan ni Mateo ang hindi mabilang na mga guhit ng purong mga talim ng hangin? Nang makita ng malinaw ni Benjo ang mga galaw ni Mateo, hindi sinasadyang nanikip ang kanyang mga mata. Napakaliit ng pag-ugoy ng katawan ni Mateo. At sa bawat pag-ugoy niya, mahusay niyang naiiwasan ang mga wind blades. Sa husay ng paningin ni Benjo, hindi niya talaga makita ng malinaw kung paano ito naiwasan ni Mateo. Pero walang dodang, ang mga talim ng hangin na nasa lahat ng dako at tanging ang enerhiya ng protection na asensya sa kanyang mga mata lamang ang makakayanan ni Mateo, ay mahusay na naiwasan ang mga ito. Hindi kayang saktan ni Mateo ang mga talim ng hangin na iyon. Hoy! Sus Mariosep! Isang talim ng hangin ang tumama sa katawan ni Mateo. Kumunat ang noo ni Mateo sa sakit. Ilang patak ng sariwang dugo ang dumaloy sa kanyang katawan. Nang makita ang eksenang ito, biglang naduraj ang puso ni Benjo. Nakita niya kanina na nang dumating ang talim ng hangin na iyon sa harap ni Mateo, wala nang matatakbuhan si Mateo. Pero ang huling resulta ay, nag-iwan lang ito ng maliit na sugat sa braso ni Mateo. At sa sandaling iyon kanina, hindi bababa sa ilang daang talim ng hangin ang sumalakay kay Mateo. Ngunit ang isang talim ng hangin na ito lamang ang nag-iwan ng mababaw na sugat sa katawan ni Mateo. Hindi pwede. Hindi ko siya hahayaang patuloy na makaintindi. Gamitin mo ang pagkakataong ito para patayin siya. May masamang kutob si Benjo. Napagpasyahan niyang kumilos. Sa sumunod na sandali, biglang sumabog ang aura ni Benjo sa Sea Transformation Realm. Para lamang makita ang kanyang katawan na naging isang after-image, na lumilipad patungo kay Mateo sa ere. Magulong marahas na alon. Mamatay ka na, Mateo. Isang napakalakas na suntok, napakalakas hanggang sa makaramdam ng pagkasakal ang mga tao. Ngunit si Mateo sa himpapawid ay tila nakalubog pa rin sa mundo ng pag-unawa sa konsepto ng hangin at walang kamalayan sa atake ni Benjo. Ang lakas ng pagsabog ni Benjo ay napakalakas at ang kanyang bilis ay napakabilis din. Ang kanyang figure ay tumawid sa layong ilang daang talampakan sa isang kisap mata at nakarating sa harap ni Mateo. Pinasabog ng malalakas na alon ng enerhiya ng asensya ang lahat ng mga materialisadong wind blades, na bumuo ng isang vacuum zone na walang wind blades. May isip ng isa kung gaano kalakas ang lakas ng kamaong ito ni Benjo. Sa sandaling ito, si Mateo na nakapikit ang mga mata ay biglang bumukas. Nang tumingin kay Benjo, ang sulok ng kanyang bibig ay nagpakita ng isang mapang uyam ng ngiti. Sa loob-loob ni Benjo ay nagulat siya at agad na naramdaman na hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay. Tunay nga, isang malabong bagay lang ang naramdaman niya sa harap ng kanyang mga mata. Nawala ang anyo ni Mateo sa kanyang paningin. Napakagandang timing mo. Masusubukan ko ang wind flow true intent na ngayon ko lang naunawaan. Para bang galing sa impyerno ang boses ni Mateo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.